Xiaojing. Tongtong. Ma, nang pinatay mo ang anak ko, hindi mo naisip na darating din ang araw na ito para sa'yo, di ba? Ano? Nung nasa ibang bansa ako, buntis si Tongtong pero dahil babaeng dinadala niya, pinilit mo siyang magpalaglag sa ospital. Dahil doon, tuluyan ang nasira ang katawan ni Tongtong. Alam mo ba yon? Dahil sa matinding pagpapahalaga mo sa mga lalaki, habang buhay na akong hindi magkakaanak. Hindi totoo yan. Kitin ang isip mo. Dahil sa'yo, wala na akong anak. Para sa akin, si Tongtong ang nagtitiis ng lahat ng sakit dito sa bahay. Hanggang ngayon ba, iniisip mong wala kang kasalanan? Mahal, para sa'yo, kahit gaano kahirap, kakayanin ko. Ang pagkalaglag ni Tongtong ay walang kinalaman sa akin. Matagal nang sinabi ni Mama. Siya mismo ang nagpalaglag. Siya mismo ang nagpalaglag? Paano yun magagawa ni Tongtong? Paano niya kayang ipalaglag ang sarili niyang anak? Hindi ba dahil pinilit mo siya? Hindi totoo yan. Zhang, walang kinalaman si Mama sa pagpalaglag ni Tongtong. Matagal nang sinabi sa iyo ni Mama. Siya mismo ang nagpapalaglag. Natakot lang si Mama na masaktan ka, kaya hindi niya sinabi ang totoo sa iyo. Mama, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal ako ni Zhang. Kaya mo bang tiisin na pagbalik niya dito, wasak ng pamilya namin? Tapos na kami ng lalaging yun at ipapalaglag ko na rin ang bata. Alagaan ko ng mabuti si Zhang. Nakikiusap ako sa iyo. Totoong alam ko ng pagkakamali ko. Ma, hindi ka pa ba nakokontento sa pagpapalaglag sa anak namin ni Tongtong? Pati ba naman ang pagbibintang ng pagtataksil? Anak! Babae ka rin naman, di ba? Bakit kailangan mong saktan ng ganito si Tongtong? Wala akong ina na ganito kasama! Simula ngayon, puputulin ko na ang relasyon natin bilang mag-ina. Mabuhay ka man o mamatay, wala na akong pakialam. Anak! Mahal, may ilang salita pa akong gustong sabihin kay Mama. Pwede ba? Lumabas ka muna sandali. Zutong, ikaw ay tuso at malupit. Puro kasi nungalingan na sinasabi mo. Tsak na, hindi magiging magandang wakas mo. Suming yun, ang hindi magkakaroon ng magandang wakas ay ikaw lang. Matandang bruha. Kung may dapat sisihin ang pagiging mausisa mo. Nadiskubre mo ang pagtataksil ko. Lagi namang nasa ibang bansa si Zhang. Paano niya malalaman na hindi sa kanyang batang yon? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawala ang sarili kong anak. Ang lahat ng ito ay ang kagagawan mo. Malupit! Ikaw malupit na babae! Ma, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Dadalhin ko si Zhang upang samahan ka. Pagdating ng panahon, ang niya at mga ari-arian, mapupunta lahat sa akin. Kayong mag-ina, magkikita-kita na lang kayo sa ilalim ng lupa. Zhang, patawarin mo ako. Si Mama ay naniniwala sa mga kasinungalingan ng malupit na babaeng si Zutong. Dahil sa kanya, nasira ang buong pamilya natin. Kung magkakaroon na ng panibagong buhay, pangako ko, babantayan kong pamilya natin. At ikaw, ilalayo kita kay Zutong sa malupit na babaeng ito. Ano ito? Nagbalik ako sa nakaraan? Ma, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa ako na isa pang pagkakataon. Mahal na mahal ako ni Zhang. Kakaya mo ba na pag-uwi niya,
Masirang pamilya namin. Tinapos ko ng relasyon ko sa lalaking yon. Ipapalaglag ko na rin ang bata. Pagdating ng panahon, aalagaan ko ng mabuti si Zangjeng. Kikiusap ako sa'yo. Sa nakaraang buhay, naging malambot ang puso ko at tinatawa si Zoto. Sa huli, nasira ang pamilya at nawala ng mahal sa buhay. Ngayon, na nagkaroon ako ng panibagong buhay, hindi na ako mauuli sa pagkakamali ko. Si Zangjeng ay malapit nang umuwi. Kakayanin mo ba na sa pag-uwi niya, magkawatak-watak ang pamilya natin? Hindi ko naman sinasadya. Nangyari lang ito ng isang beses. Lumabas ako kasamang mga kaibigan. Hindi ko alam kung paano ako nalasing ng sobra. Hindi ko alam kung paano nangyari yun sa isang beses lang. Malapit nang umuwi si Zangjeng. Ano ang plano mo? Ipapalaglag. Bago pa man makabalik si Zangjeng, ipapalaglag ko na. Pagdating ng panahon, ibibigay ko ang buong puso kay Zangjeng. Buong puso ko rin gagampanan pagiging asawa niya. Dahil sinabi mo ng lahat ng iyan, muli kitang pagkakatiwalaan. Ay, salamat, Ma. Salamat, Ma. Matandang mata pobre. Pagkatapos kong ipalaglag ang bata, magpapakita ko kay Zangjeng at iiyak. Sasabihin ko ikaw ang pumilit sa akin. Gusto kong makita kung paano ka magkakaroon ng malapit na relasyon kay Zangjeng. Gusto mong ipalaglag ang bata bago pang umuwi ang anak ko? At pagkatapos sisirain ako sa harap niya na parang pinapaboran ko lang mga lalaki? Zutong, akala mo ba magiging matagumpay ka sa mga plano mong iyan? Hello, mahal. Ano? Ayos, sige. Magbubook na ako ng flight ngayon pa uwi. Mr. Zhang, ano nangyari? Buntis ng asawa ko. Ikaw munang bahala sa mga gawain dito. Kailangan kong umuwi agad. Magiging tatay na ako! Sino kayang tumatawag sa ganitong oras? Hello? Tongtong. Ma, ipinalaglag ko na ang bata. Kayo ni Papa, pumunta na kayo dito sa pamilya Zhang. Ano? Si Sumingin talaga? Siya nagdala sa'yo para ipapalaglag ang bata? Tongtong, maghintay ka. Pupunta kami ng Papa mo dyan ngayon. Kung ang pamilya Zhang ay walang malasakit, huwag nilang asahan ang awa ko. Sakto, pauwi na si Zangjeng. Sa oras na iyon, ikaw si Papa. Kailangan mo magdrama ng husto kay Zangjeng para sa pangyayaring ito. Ma, mayaman ang pamilya Zhang. Sa pagkakataong ito, dapat nating siguraduhin na si Sung Mingyun, yung matandang mata pobre, magdusa ng husto. Tama yan. Gamit ang buhay ng isang batang bastardo, makukuha natin kayamanan ng pamilya Zhang. Sulit na sulit. Anak, huwag mo sanang sisihin si Mama. Kasalanan mo na napunta ka sa maling pamilya. Yung matandang mata pobre na si Suming yun, siya ang may kasalanan kung bakit hindi ka ipinanganak. Sisiguraduhin kung luluhod siya sa'yo at magsisisi. Babayaran niya ang dugo ng dugo. Mrs. Su, naritong resulta ng pagsusuri ng hiningi mo. Ang resulta, tulad ng inaasahan mo. Salamat po, Doktor. Mrs. Su, mukhang mabigat ang problema ng pamilya ninyo. Sana'y maayos ninyo ito ng mahinahon. Siyempre, natural lang yan. Ngayong hawak ko ng ulat na ito, hindi ko na siya basta-basta palalampasin. Ma, napagod po kayo? Ipagtitimpla ko kayo ng tsaa. Hindi ka pinakasalan ng anak ko para maging tagapaglingkod ko. Gawin mo na lang ang mga gawain mo. Ma, ano po bang ibig sabihin ng mga sinasabi ninyo? Pinapalitan ko lang si Zangjeng para alagaan kayo. Pumupo muna kayo. Hayaan niyo na po ako sa bahay. Ako na po ang maglilinis. Kung gusto mong gumawa ng mga gawaing bahay, hindi kita pipigilan. Na-install na po ang mga CCTV ninyo. Kung gusto mong tingnan ng mga video replay, nasa cellphone at computer na ninyo. Sige, salamat.
Ma, uminom po kayo ng tsaa. Malapit nang dumating sina Mama at Papa. Kailangan natin gawin ganap ang imahe ng mata pobreng binan sa matandang ito. Ma, parang marumi po ang sahig. Umupo na po kayo. Ako na pong gagawa ng mga gawaing bahay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Magpahinga ka na lang muna. Ma, hindi po ako nahihirapan. Kayo po, uminom lang kayo ng tsaa at magpahinga. Ako na pong gagawa ng lahat ng gawain. Kung ganun, yung ilalim ng mesa ay marumi. Kumuha ka ng basahan. Punasan mo ng maayos ang alikabok. Ilalim ng mesa, ibig sabihin, kailangan kong lumot para malinis iyon? Bakit? Ayaw mo ba? Sige, hindi kita pipilitin. Gusto ko po. Gagawin ko kahit ano. Ano bang problema ng matandang ito? Talagang pinaglood niya ako para maglinis. Pag dumating ang mga magulang ko, tingnan natin kung paano kanila tatapusin. Tongtong! Tongtong! Anak ko! Kamawang anak ko! Ano bang klaseng buhay pinagdadaanan mo? Kung hindi pa kami nagpunta rito, hindi pa namin malalaman kung paano ka pinahihirapan ng pamilya Zhang. Kumare, anong ibig sabihin nito? Pinanood mo si Tongtong para maglinis sa sahig. Napakasama mo namang biyanan! Noong una, nang ikinuha ni Zhang Jian si Tongtong, mabuti na si Tongtong nakatuluyan niya para maginhawang buhay niya. Kumare, ito ba sinasabi niyo maginhawa? Maginhawa si Tongtong. Bilang biyanan, ginagawa kong lahat ng tama. Makinig kayong dalawa. Simula nang ikinasa si Tongtong at ang anak ko. Bilang biyanan, hindi ko siya pinabayaan ni minsan. At ang gawaing bahay ngayong araw, si Tongtong mismo ang nagsabing siya ang gagawa. Kumare, kung papasok kayo sa bahay ko at sasabihin ninyo ang mga bagay na yan, dapat naman siguro maebidensya kayo. Ikaw! Ayos lang. Kung gusto mo nga pahin si Tongtong, ngayon nagawa mo pang ibaliktad ang lahat? Napakasama mong babae! Ngayon kailangan ko ipagtanggol ang karapatan ni Tongtong! Oo nga! Kumare, napakabait at malambing ng pamangkin namin na si Tongtong. Pero ganyan ang trato mo sa kanya? Wala ka bang puso? Matandang bruha ka! Ang kapatid kong lalaki at hipag ko, pinalagi si Tongtong ang marangya. Pinapahirapan mo siya? Sa isyong ito, kung wala kang magandang paliwanag, hindi ka namin palalampasin! Zutong, malakas ka ng loob sa harap ng lahat na sabihin na inaapi kita? Ang lahat ng ginagawa ng tao, nakikita ng langit. Kapag gumagawa ka ng masama, may babalik din yan sa'yo. Kumare, ang anak ko nagdurusa rito. Bilang mga magulang, hindi ba karapatan namin? Anong ibig mong sabihin? Na ang tao'y gumagawa at ang langit ay nakatingin? Sa tingin ko, minamaliit mo lang kami ang pamilya Zhu. Kaya mo sinasadyang pahiyain ng anak namin? Pinapahiya ko si Zutong. Si Zutong ay sinungaling. Masama ang ugali. At ang pamilya Zhang, hindi kami nakikipag-usap sa ganitong klaseng tao. Ma, pasensya na po. Hindi sinasadyang mga magulang ko ang mga sinasabi nila. Sila'y masyadong nag-alala lang. Anak! Mahal! 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 Mahal, Ayos ka lang ba? Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Halika, dadalhin kita sa ospital ngayon din. mahal, wag na. Zhang Jiang, tama ang dating mo. Tatanungin kita. Nung kinuha mo si Tongtong, anong sinabi mo? Sinabi mo aalagaan mo siya habang nasa ibang bansa ka. Ginawa ng nanay mo ang anak namin na parang katulong. Oo nga. Pagdating namin dito, nakita namin si Tongtong na pinipilit ng mama mo na nakalot habang naglilinis ng sahig. Ano? Ma, huwag muna kayo magalit. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Hindi magagawa ng mama ko. Anong hindi pagkakaintindihan? Ang mga pinagdaanan ni Tongtong sa bahay ninyo, nakita naming lahat! Asawa ko si Tongtong. Kung masaktan siya, sisiguraduhin kong makakamit niya ang katarungan. At saka, paano naman magagawa ni mama na saktan si Tongtong? Ma, ano ba talaga ang nangyari? Anong nangyari? Ang totoo, hindi mo lang talaga gusto si Tongtong. Kaya mo siya inabi at pinahirapan. Zhang Jiang, sasabihin ko ng totoo ngayon pa lang. Nung ikinasal kayo, nagbigay kami ng sapat na dute. Hindi rin kami humingi ng malaking bride price. Ang gusto lang namin, mahalin mo si Tongtong. Pero ngayon, ganito ninyo siya tratuhin? Ha? Sandali lang. Huwag muna kayong magpadalos-dalos. Anong hindi maipaliwanag? Nasa harap na natin ang katotohanan. Pagod na pagod ang anak namin. Pero pinagtatanggol mo pa rin ang mama mo? Ma, bakit mo ginawa ito? Si Tongtong ay asawa ko. Kapag sinaktan mo siya, hindi mo ba ako naiisip?
Anak, pagka-uwi mo sa bahay, hindi ka man lang kumausap sa akin. Pero ilang salita lang mula sa pamilya Zo, agad mong inaakala na inaapi ko si Tongtong. Sa paningin mo, ganito ba kasama ang mama mo? Ma, si Tongtong ay laging naging magalang at maalaga sa inyo. Kitang-kita ko yun sa mga mata ko. Pagka-uwi ko kanina, nakita ko nakahandusay siya sa sahig. Paano mo may papaliwanag yun? Mahal, huwag mong hayang magkaroon ng alitan sa pagitan ninyo ni mama dahil sa akin. Mahal ko, napakabuti mo talaga habang wala ako. Ikaw nagtitiis ng lahat. Zutong, ganyan ka talaga nagkukunwaring kawawa para lamang lukuyin ang anak ko? Sayang lang, ngayong araw, hindi ka magtatagumpay. Ma! Asawa ko si Tongtong. Siya ang magluluwal sa magiging anak ko. Paano mo siya masasabihan ng ganyan? Sumusobra ka na! Anak, ang pamilya ni Zutong, kunting salita lang, ibinindang agad ang lahat sa mama mo. Malaki ka na. Dapat marunong kang tumingin kung anong tama at mali. Kung anong klaseng tao si mama, hindi mo ba talaga alam? Ma, gusto ko rin naman maniwala sa'yo. Pero ikaw, Mahal ko, ginagawa ito ni mama para sa kabutihan mo. Para sa'yo, handa akong magtiis. Tongtong, huwag kang matakot. Habang nandito ako, hindi kita hahayaang magdusa. Ma, si Tongtong, alang-alang sa akin. Para sa ating pamilya, patuloy pa rin siyang nagtitiis at nagpapakumbaba. Hindi niyo ba kailanman nakita ang lahat ng ginawa niya para sa atin? Zhang Zheng, nang ikaw nasa ibang bansa, si Tongtong ay mag-isang inalaga ng mama mo para sa pamilyang ito. Masasabi mong tiniis niyang lahat ng hirap. Ngayon na nakabalik ka na, may masasandala na siya. Kaya panatag na rin ako. Ma, si Tongtong ang asawa ko. Kasalanan ko na hindi ko siya naalagaan ng maayos. Pero huwag kayong mag-alala. Pangako ko sa inyo, ngayong araw, bibigyan ko ng katarungan si Tongtong. Sige, sa sinabi mong iyan, hindi na ako mag-alala kung siya magdurusa pa. Kung may magpapahirap kay Tongtong, kayong pamilya Zo, sobrang kapal ng mukha ninyo. Harap-harapan akong ginagawang masama. Akala nyo ba, madali lang akong lilangin? Umiyak lang si Zotong ng kaunti. Kaagad niya lang naloko ang anak ko. Kumare, anong ibig sabihin ng mga sinasabi mo? Ang lahat ng ginawa ko para kina Tongtong at Zhang Jing yan. Para sa mabuting sama nilang mag-asawa. Ngayon pinapanindigan ni Zhang Jing si Tongtong. Ang pagiging masamang binad mo ay malapit ang matapos. Pinilit kong maglinis ng bahay si Zotong. Kaya naging masamang binan ako? Kung ganoon, gusto kong makita pag nakita ninyo ang katotohanan. Paano pa kayo makakapalusot? Ma, parang marumi ang sahig. Umupo na po kayo. Ako nang gagawa ng mga gawaing bahay. Hindi niyo na kailangang mahirapan. Magpahinga na po kayo. Ma, hindi po ako nahihirapan. Kayo po, uminom na lang ng tsaa, magpahinga at mag-enjoy. Ako na pong bahala sa mga gawain dito. Ito, hindi pwedeng maging totoo to. Mahal, hindi totoo ang video na yan. Hindi totoo ang video na yan? Wala kayong matibay na ebidensya. Ganyan na bang katotohanan? Mahal, ano bang meron sa video na to? Hindi ba sabi mo, pinilit ka ni Mama na gawin ang mga gawaing bahay pero sa CCTV, malinaw na ikaw mismo ang nagkusang gumawa. Mahal, ito, Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Mama na sinadya mong sirain ang relasyon namin na pinag-aaway mo kami? hindi maaaring totoo yan. Mahal, bakit mo namang iisipin ng ganyan tungkol sa akin? Sa lahat ng taong na lumipas, ikaw nagkatrabaho. Ako ang nakaasikaso ng buong bahay. Ginawa ko lahat para alagaan si Mama. Pero bakit ang mga sinabi mo? Ipasalo mo ba sa video? Zhang Zheng, may dahilan si Tongtong kung bakit niya ginawa yon. Dahilan? Mahal, patawad. Hindi ko sinadyang lukuhin ka. Ang lahat ng ito ay dahil sobrang galit ako kay Mama. Galit ka kay Mama? Tongtong, kahit gaano ka pagkagalit sa kanya, hindi mo pwedeng... Dahil sa kanya, nang walang anak natin. Dahil sa kanya, nang walang anak natin. Ano? Mahal, hindi mo pa alam no, ang anak natin, wala na siya. Mahal, anong ibig mong sabihin? Bakit sinabi mo kanina na si Mama ang pumatay sa anak natin? Mahal, ang anak natin, ipinalaglag siya ni Mama. Dahil ang babaeng kasarian niya. Mahal, isa yung buhay na nilikha natin. Paano ko siya mapapatawad? Tongtong! Inaalay kong katawan ko para magkaanak tayo. Papayag ka bang panoorin lang si Mama na itulak ako mamatay? Hindi ko ginastong sirain ang relasyon niya ng Mama mo. Gusto ko lang sana maging kakampi kita. Ang nawala yan ako, galing siya sa akin. Tongtong, Tongtong, bakit ganitong kabigat ang kapalaran mo?
Napangasawa mo ay isang pamilyang walang puso. Walang pagmamahal ang biyenan. Nirespeto mo na sa asawa. Pati anak mo, hindi mo pa naisalba. Bakit ganito kabigat na tadhana mo, anak ko? Zangjeng! Ibinigay namin si Tongtong sa inyo, hindi para pagtaksilan at saktan! At ganyan niyo siya tratuhin ngayon? May konsensya ba kayo? Biyenan, ipinakita ko ng CCTV. Wala kang karapatang akusahan ako na pinilit ko si Zutong sa gawaing bahay. Ngayon, sasabihin mong pinilit ko rin siya magpalaglag? Salbahe? Salbahe bang tawag mo dyan? Tinala mo anak ko sa pagpapalaglag. Yan ang mali na katotohanan. Tama. Ako nga nagdala kay Zutong sa abortion. Anak ko, ang bata nasa tiyan ni Zutong. Hindi mo anak yon. Ma, anong sabi mo? Mahal, alam kong ayaw sa akin ni Mama. Naipalaglag na ang anak natin. Kahit anong pang sabihin niya, tatanggapin ko. Zangjeng, alam ng Mama. Noon pa man, nagsinungaling si Tongtong. Pinaratangan ng biyenan niya. Oo, mali yun. Pero may dahilan siya. Dahil nawalan siya ng anak. Ikaw ang asawa niya. Sa pamilya niyong ito, ikaw lang pwede niyang sandigan. Mahal, huwag kang magalala. Pinalaglag ni Mama ang anak natin. Kahit ano pang sabihin niya, hindi ko na siya paniniwalaan. Mahal, Ma, kahit na si Tongtong pinaratangan kang pinilit siya sa gawaing bahay, ginawa niya lang yun dahil sobrang lungkot niya. Pero ikaw, bakit ganun katigas ang puso mo? Dahil ang bababaeng dinadala niya? Kaya pinilit mo siyang magpalaglag? Pinagbintangan mo pa ang bata na hindi ko anak yun? Ikaw, hindi na kita kayang intindihin pa! sapat ng video para patunayan na puro kasinungalingan ang sinabi ni Zutong. Anak, niloko ka niya minsan. Gusto mo bang maloko ulit? Kahit pa nagsinungaling si Tongtong at pinaratangan ka, ikaw pa rin ang nauna. Pinilit mo siyang magpalaglag. May kasalanan ka rin. Kumare, pareho tayong babae. Kung ganyan ang ginawa mo, hindi ka makakaligtas sa karma. Ang sabi ng pamilya niyo noon, mamahalin niyo ang anak ko. Pero sa huli, inaabuso, sinaktan niyo lang siya. Sinasabi ko sa iyo, kusa kung humingi ka ng tawo sa kanya, magpakumbaba ka! Kusa kung humingi ka ng tawo sa kanya, magpakumbaba ka! Gusto mong humingi ako ng tawad kay Zutong? Ma, pinapatay mo na nga ang anak namin. Tatanggapin ko. Pero ang bata, walang kasalanan. Hindi ko hinihiling na lumuhod ka sa harap ko. Pero sa harap ng anak ko, gusto kong lumuhod ka at magsisi. Gusto mong lumuhod ako sa harap ng anak na yon? Sa panaginip mo. Ma, anak ko yun. Anong karapatan mong tawagin siyang anak sa labas? Kumare, narito ang abo ng bata. Lumuhod ka na. Halika! Lumuhod ka! Zangjeng, papayag ka ba talagang na makita mo pinapalad ang mama mo? Zangjeng, ang batang iyon, nang ilabas mula sa sinapupunan ni Tongtong, buong-buo na siya. Ikaw ang ama. Hindi ba dapat ikaw ang unang lumamang para sa anak mo? Wang Guilan, tigilan mo ng paglilinan sa anak ko. Ang batang iyon, hindi anak ng anak ko. Kung iniisip mong palahorin mo ako, kalokohan yan. Tama na, Ma! Pinatay mo ng anak ko. Ngayon, gusto lang naming umamin ka at magsisi. Ito ang kabayaran sa iyong kasalanan. Ma, anak ko yun. Kahit ayaw mo sa apo mong babae, wala kang karapatang siraan si Tongtong at sabihing anak sa labas yun. Bakit ka naging ganyan kasama ngayon? Zangjeng! Ako ang ina mo! Paano kita sasaktan? Hindi dapat tanggapin ng batang yon ni ang pamilya Zo. Ma, alam mong ikaw ang ina ko. Pero paano mo nagawang patayin ang anak ko? Kahit paano sabihin mo ngayon, lumuhod ka pa rin! Magpakababa ka para sa anak ko! Lumuhod ka! Lumuhod ka! Sabi ko, lumuhod ka! Bitawan niyo ako! Kung hindi mo naman pala paniniwala sa sabihin ko, ang katotohanan, tingnan mo na lang mismo. Mahal, si Mama, gagawa pa niyan kung anong kwento. Lahat ng kasinungalingan, ginagawa niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ma, ang hinihiling lang naman namin, lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak namin ni Tongtong. Napakahirap ba nun? Anak, pakinggan mo si Mama. Ang batang iyon ay hindi mo anak. Nasa kami ni Zutong ang ebidensya. Tingnan mo at malalaman mo. Sobra na, Ma. Gusto mo pa bang siraan si Tongtong? Hanggang kailan mo siya sisiraan? Sinaktan mo ng anak ko? Ngayon inaakusahan mo pa ang asawa ko? Ma, paano mo nagawang naging ganito katigas sa puso mo? Anak, pag-isipan mong mabuti. Sa lahat ng mga taon na nagdaan, simulan mo walang ama mo. Para sa'yo at para sa pamilyang ito, ibinigay ko ang lahat. Kung walang problema si Zutong,
Bakit ka naman sisira ng anak mo? Mahal, kasalanan ko ito. Hindi ko naibigay sa'yo ang isang anak na lalaki. Kung bakit ganito ang trato sa akin ni Mama, kasalanan ko lahat ng ito. Mahal, huwag mong sabihin yan. Kasalanan nito ni Mama. Wala kang kasalanan. Zutong, tigilan mo ng pagpapakawa sa harap ng anak ko. Malakas loob ka bang ipakita ang report na hawak mo kay Zhang Zheng? Zhang Zheng, yung anak sa labas na iyon at ang DNA test report mo, nasa kamay ni Zutong. Kung ano ba talagang totoo, tingnan mo mismo! Ma! Hanggang ngayon gusto mo pa rin siraan si Tongtong? Ikaw! Mahal, huwag kang mag-alala kahit ano pang paninira ni Mama sa'yo. Nasa tabi mo ako palagi. Gusto ko lang makita. Ano ba talaga ang report na sinasabi ni Mama? Puro kasinungalingan lang. Mahal ko, ano ba yung... Ma! Ito bang sinasabi mong katotohanan? Isang blankong DNA test report ang ipapakita mo para siraan si Tongtong? Ano? Blankong report? Paano nangyari yun? Anak, sigurado nagkamali ang ospital. Tatawagan ko sila ngayon at kukunin ko ang totoong report. Sobra na, Ma! Pinatay mo pa ang anak ko. Pinalampas ko na yon. Ngayon, gagamit ka pa ng isang blankong DNA report para siraan si Tongtong? Napakabagsik mo naman! Mahal, buti na lang nandiyan ka para ipagtanggol ako. Kung hindi... Tongtong, huwag kang matakot. Habang nandito ako, walang sino man ang pwedeng mangapi sa'yo. Hindi ba itong report na pinagawa ni Sunny na DNA test report? Nako, maling naibigay na report. Kailangan ko ito ipadala kaagad. Zhang Zheng, sa ilang salita lang ni Zutong, naniniwala kaagad ng masama si Mama. Si Mama lang palaki sa'yo mula pagkabata. Ganun lang ba talagang kalit ang tiwala mo? Tiwala, pinapatay mo na ang anak ko. Inakusahan mo pa si Tongtong na may lalaki at nangaliwa. Paano kita paniniwalaan? Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan mong lumuhod sa anak ko at humingi ng tawad! Kung ganun na lang tiwala mo sa mga sinasabi ni Zutong, wala na akong masabi. Pero kung gusto mong lumuhod ako sa harap ng bastardo na iyon, hindi mangyayari yon. Ma, hanggang ngayon bukang bibig pa rin na tawagin ang maagang namatay ko na anak na bastardo. Sa puso mo, nasa puso mo ba talaga ako bilang anak? Iniisip mo ba ako? Dahil iniisip kita! Kaya, noong nakaraang buhay, ako'y namatay sa ospital. Walang nag-aalaga, walang pumapansin. Ma, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang sabihin para sa akin ang lahat ng ito. Yung mga magagandang salita na yon. Habang wala ako sa bahay, inaapi mo si Tongtong at pinapatay mo ang anak ko. Ang lahat ng iyon ay para sa sarili mo. Dahil sa mga paniniwala mong luma, idinamay mo kami ni Tongtong. Ang magkaroon ng ina na katulad mo ay isang malaking kahihiyan para sa akin. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko, ang magkaroon ng isang ina katulad mo ay isang kahihiyan! Sige. Ganun pala. Ganun pala? Ang anak na pinalaki ko sa sarili kong mga kamay, ngayon ay tatawagin akong kahihiyan. Dahil lamang sa isang tao! Si Tongtong ay asawa ko. Ikaw, ang tunay na ibang tao! Report! Mali ang naibigay na report. Nandito ang totoong DNA report. Mali ang naibigay na report. Nandito ang totoong DNA report. Mrs. Su, yung intern ko, masyadong pabaya. Ang totoong DNA report na iwan sa opisina. Pasensya na talaga. Walang problema. Hindi naman nakaabala sa inyo, di ba? Ma, gumamit ka ng blankong DNA report para manloko. Pero nabigo ka. Ngayon, naganap ka ng isang peking doktor para samahan ka sa kasinungalingan para lang siraan si Tongtong. Grabe ang ginawa mong panliling lang. Ikaw ba si Zhang Zheng? Yung DNA report na hawak ni Mrs. Su ay ako ang gumawa. Ayon sa agam, 2 DNA samples ang dinala ni Mrs. Su at walang anumang kaugnayan ng mga ito. Sisinungaling ka! Magkano ang ibinigay ng mama ko sa'yo para siraan ang asawa ko? Doktora, ang binan ko ay gusto ng lalaking apo na walang anak ko dahil sa kanya. Bilang isang babae, ahayaan mo ba siyang gumawa ng masama dahil babae ako? Mas lalo akong nasusukam sa mga babaeng katulad mo na may pusong mabangis at makapalang mukha. Mga salot kayo! Mahal. Mahal, huwag kang matakot. Nandito ako.
Walang makakaapi sa'yo. Zhang Zheng, ang tunay na DNA report ay nasa kamay ni Mrs. Su. Si Zutong na umiyak ay ginawa lang niya para kaawaan. Kailangan mo lang tingnan. At malalaman mo si Mrs. Su talaga ang nagbigay ng lahat para sa'yo. Bilang anak niya, wala ka bang kahit katiting na tiwala sa kanya? Ito. Kung lalaki ka talaga, harapin mo si Mrs. Su at tingnan mo mismo ang katotohanan. Kung anak kita, buksan mo at tingnan ang sarili mong mga mata. Mahal! Zhang Zheng, ang nanay mo basa-basa nalang kumukuha na kung sinong to para umarte. Si Tongtong, inapi ng mama mo. Lahat ng paghihirap niya, wala ba yung halaga? Sanjing, lalaki ka pa ba? Hindi mo kayang protektahan ang asawa mo? Si Tongtong ay tiniis lahat ng hirap sa bahay ninyo! Ngayon sinasabi pa ng mama mo ito? Gusto mo bang ipasa lahat ng kasalanan kay Tongtong? Pakinggan niyo ako. Pakinggan ka? Sa tingin ko kayong mga Zhang, pare-pareho lang. Para sa kapakanan ninyo, wala kayong pag-alam kung anong mangyari sa anak ko? Tongtong, bakit ba napakahirap ng buhay mo? Tingnan mo naman, nag-asawa ka sa ganitong klaseng pamilya. May masamang binan at asawa mong walang panindigan. Ano bang aasahan mo sa buhay mo ngayon? Mahal, kung pati ito hindi mo kayang paniwalaan, wala nang dahilan para manatili ko sa pamilyang ito. Tongtong, hindi yun ang ibig ko sabihin. Anak ko, wala akong magawa. Wala akong lakas para ipagtanggol ka. Tayong dalawa ay malas sa buhay. Ni asawa mo hindi ka mapagkakatiwalaan. Puro salita lang. Mahal ka raw niya pero sa huli naniniwala pa rin siya sa mama niya. Ma, hindi ko naman yun iniisip. Si Tongtong ang asawa ko. Mahal ko siya at inaalagaan ko siya. Hindi ko hahayaan na masaktan siya. Sige. Tatanungin kita. Mas pipiliin mo bang paniwalang ina mo o si Tongtong? Ako? Ito... Ayos lang. Sa tingin ko sa puso mo, hindi mo talaga pinaniwalaan ang anak ko. Sanjay, gamitin mo ang utak mo. Kita mo naman ang tunay na ugay ng pamilya Zhou. Wala na akong ibang sasabihin pa. Zutong, ano ba talagang klaseng tao ka? Ang DNA test report, tingnan mo na lang. Tongtong! Ang mama mo, sa umpisa pa lang, kusang palayasin ako sa pamilya Zhang. Kahit inaapi niya ako at pinahirapan niya ako, tiniis ko. Pero ngayon, pati ikaw, ayaw mo nang maniwala sa akin. Tongtong! Kawawa naman ang anak ko! Bakit napagkamalas mo? Inalagaan mo ang pamilya Zhang, pero sa huli, ito pa na pala mo! Tongtong! Naniniwala ako sa'yo! Naniniwala ako sa'yo! Ako, tingnan mo. Pinunit ko ng report na ito. Wala na itong silbi. Ibaba mo ng kutsilyo. Baka masaktan ka pa. Ha? Zhang Zheng, ano bang ginagawa mo? Ma, si Tongtong ang asawa ko. Maniniwala ako sa kanya kahit ano pang paninira mo sa kanya. Hindi mawawalan pagmamahal ko sa kanya. Pagmamahal? Zhang Zheng, ako nag-aalaga ng pamilyang ito. Hindi mo ba naisip na mahadin kita? Paano ka naging ganito katanga? Pinaigal ka na ng isang babae. Mahal, alam ko naman na akong pinakamahal mo. Hindi ako nagkamali na pagpili sa'yo. Buti na lang at may panindigan ka pa. Hindi mo hinayang apihin ang anak ko. Mahal, nung ikinasal tayo, nangako ako sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi kita hahayaang masaktan. Si Zoto ay nagpagsin. Alam ko na hindi ka maniniwala. Kaya ginawa ko ito para sa'yo. Pati na rin sa anak na sa tiyan, nagpadinitis ako. Pero sa huli, hindi ka pa rin naniniwala. Sa ngayon, wala na akong inaasahan na makita mo pang tunay na mukha ni Zotong. Yan ay dahil alam mo, kahit ano pang sabihin mo, hindi mo ako malilinlang. Zhang Zheng! Ako ang nanay mo! Paano kita masasaktan? Dahil ikaw ang ina ko! Paulit-ulit ka nakikialam sa buhay ko! Hindi mo alam kung gaano ko gustong walang ganitong klaseng ina. Isang mapangapi at masamang ina! Sige. Ang anak na inalagaan ko mula pagkabata. Ngayon, para sa ibang tao, gusto mo nang patuloy ang relasyon natin? Ikaw ang ibang tao! Si Tongtong ang asawa ko. At ikaw, nung ipinilit mong ipalaglag ni Tongtong ang anak namin, dapat alam mo na, darating ang araw na itatagwil ka ng lahat. Simula ngayon, kami ni Tongtong ay aalis na sa bahay na ito. At ikaw, wala ka ng kaugnayan sa akin. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi na tayo pamilya. Ang pamilya ko ay si Zutong lang. Tungkol naman sa'yo, wala na tayong kaugnayan pa. Zhang Zheng, para sa isang babae,
Talagang puputulin mong relasyon natin? Ikaw ay masama, makasarili, at puro kasinungalingan lang ang sinasabi. Ang nangyari sa'yo ngayon, iyan ay nararapat lang. Tara na. Ha, matandang babae. Ngayon ang anak mong si Zhang Zheng ay sunod-sunod kay Tongtong. Buksan mo ang mga mata mo at panoorin mo mabuti. Tingnan mo kung paano ang anak ko. Unti-unting puputol lahat ng pag-aari ng pamilya Zhang. Ha! Tara na! Huwag kang mamahalin ito. Aangkinin ko na lang. Suming yun. Kahit bumalik ka pa sa nakaraan, ano ngayon? Si Zhang Zheng ay patuloy pa rin paikuti ni Zutong. Kung ganun, wala ka nang dapat sisihin. Para mapanatili kong pamilya Zhang, gagawin kong lahat ng paraan. Ma, uminom ka ng tsaa. Zhang Zheng, si Tongtong labis na nasaktan para sa'yo. Ngayon na lumipat na kayo ng tirahan, dapat mo siyang suklian ng mabuti. Ma, huwag kayong magalala. Siguradong poprotektahan ko si Tongtong. Hindi ko na siya hahayaang masaktan. Madaling magsabi ng magagandang salita. Ang mahalaga ay kung paano ito isasagawa. Ma, ngayong si Tongtong ay nakatira na kasama ko, siguradong hindi siya kayang apihin ng mama ko. Ang dahilan kung bakit inapi siya ng mama mo, sa totoo lang, ay dahil sa tingin niya kami ni Tongtong ay mas mababa sa inyo. Wala kaming kapangyarihan sumuporta sa kanya. Si Tongtong, kung may maayos siyang trabaho sa kumpanya ninyo, makakatayo rin siya na may taas noo. Ma, madali lang yan. Bukas pa lang, aayusin ko na agad na pumasok si Tongtong sa Zhang Group bilang manager. Hindi ba't hindi ito maganda? Ang mama mo nga noon ay nagsabi sa sarili niyong kumpanya. Hindi dapat bigyan ng posisyon ng kamag-anak. At ayaw niyang papasukin si Tongtong sa trabaho. Noon, nakala ko talaga, ginawa niya yon para sa ikabubuti ng kumpanya. Pero ngayon, napagtanto ko na, isa pala yun sa mga palusot niya para hindi makapasok si Tongtong sa trabaho. Huwag kang mag-alala, ma. Ako na ang masusunod ngayon sa kumpanya. Bukas, papapasukin ko si Tongtong sa kumpanya bilang empleyado. Tama lang yan. Asawa ko, basta't kasama kita. Kahit ano pang mangyari, hindi ako matatakot. Tongtong, asawa kita. Pwede kong tiisin ng iba, pero hindi kita kayang tiisin. Mrs. Su, tumawag po ang General Manager kanina. Inutusan ng HR Department na ayusin ang employment ni Zutong. Si Zutong ay manager na ng Sales Department ng grupo. Naintindihan ko. Mrs. Su, pumasok na si Zutong sa kumpanya. Ang General Manager mismo ang nag-utos. Kaya kahit sa loob ng kumpanya, medyo nahihirapan ang lahat. Walang problema. Hayaan niyo siyang pumasok. Nga pala, ipaalam niyo sa Board of Directors mamaya. Bukas babalik na ako sa kumpanya. Simula bukas, ako na muling hahawak ng mga operasyon ng grupo. Ganun po ba? Mrs. Su, talaga bang babalik na po kayo sa grupo? Mula nang pumanaw ang asawa ko, ibinigay ko na kay Zhang ang pamamahala sa kumpanya. Sa mga taon na lumipas, hindi ko na pinakialaman ang mga gawain sa grupo. Si Zhang Zheng naloko ni Zutong. Laging iniisip ang pamilya Zhu. Kung hindi pa ako babalik sa grupo, baka... Noong nakaraang buhay, ang babaeng laso na si Zutong ay inagang mula sa pamilya Zhang. Ngayon na nabigyan ako ng panibagong pagkakataon, gagawin kong lahat para maprotektahan ang pamilya Zhang. Mrs. Su, ang kumpanya ito ay tinatag ninyo kasama si Mr. Zhang. Kung babalik kayo sa grupo, siguradong susunod kami sa inyo. Tungkol naman sa pamilya ninyo, may narinig na rin kami. Si President Zhang ay nalinlang ni Zutong. Hindi niya alam ang tama at mali. Kung inakala ni Zutong na makukuha niya ang grupo, ay nananaginip lang siya. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay para maprotektahan ang pamilya Zhang. Panatag na ang loob ko. Zutong, sa nakaraang buhay, nakipagsabwatan ka sa mga tagalabas gamit ang isang peking kontrata. Tinakaw mo 30 million cash ng kumpanya. Sa buhay na ito, bumalik na ako sa kumpanya at hindi mo na mauulit yon. Mahal, ito. Inom ka muna. Salamat, mahal ko. Mahal, yung best friend ko si Zhengji, may malaking proyekto. Kung makuha natin yun, sigurado makakuha tayo ng malaki. Mahal, totoo ba yan? Ang pamilya Zheng ay isa sa mga elite ng South City. Sinabi lang ito ni Zhengji sa akin dahil alam niya nakapasok na ako sa kumpanya. Paano naman mapupunta sa atin ang ganitong oportunidad? Tama ka dyan. Kung ikukumpara sa pamilya Zheng, medyo mas mababa pa rin tayo. Pero kung makikipagtulungan tayo sa kanila, ang Zhang Group sa South City ay tsak na mas uusad pa. Lahat ng ito ay para sa ikakabuti ng pamilya natin. Hindi mo ba ko pinagkakatiwalaan?
Syempre mahal ko. Naniniwala ako sa'yo. Matalino at masipag ang asawa ko. Kung hindi ka ang kasama ko sa kumpanya, wala akong aalahanin. Ang pagkikipag-cooperate sa Zeng Group, ibibigay ko sa'yo ang buong kapangyarihan. Salamat, mahal ko. Mm. Huwag kang mag-alala. Siguradong maaayos ko. Oh, President Zeng, sa wakas nandito ka na. Halika, upo ka. Hoy, ayos na bang lahat sa panig ninyo? Siyempre naman, lubos ang tiwala ng asawa ko sa mga sinasabi ko. Binigay niya sa akin ang buong kontrol sa kontrata. Ayos yan, kapag na-finalize ng kontrata, huwag mong kalimutan hati ng kita. Ano ka ba naman? Kung wala ka, paano kung mailalabas ang pundo ng kumpanya? Huwag kang mag-alala. Kapag pumasok na ang pera, sigurado may bahagi ka. Ay, sa totoo lang, ikaw ang tunay na panalo dito. Nakontrol mo si Zhang Zheng. Kahit ang ginan mo, kahit anong paninirang gawin nila sa'yo, wala pa rin silang magagawa. Yang si Suming yun, ang matandang bruha, iniisip pa rin paalisin ako sa pamilya Zhang. Pero ano ang nangyari? Ngayon siya na pinakamalaking makasalanan sa pamilya Zhang. Si Zhang Zheng sumusunod sa lahat ng sinasabi ko. Darating ang araw na si Suming yun mismo ang lalayas ng kuso sa pamilya Zhang. Huwag kang mag-alala. Yang binan mo, hindi na magtatagal ang kasikatan niya. Pagkatapos makong kontratang to, lahat ng cash flow ng kumpanya, mapupunta sa mga account nating dalawa. Hindi lang biyanan mo, pati yung inutil mong asawa, hindi na makakapalag sa'yo. Hello, may tao na po sa conference room. Ang aming Director Zhu ay may kausap na partner. Nasa loob si Zutong. Ayos. Hindi ko na kailangan panghanapin. President Su! Nakausap ko ng mga tao sa kumpanya ni Zheng Ji at nakuha ko ng ebidensya na nagpapakita na sina Zheng Ji at Zutong ay nagsabuatan para nakawin ang Magaling. pera ng kumpanya. Dahil may ebidensya na tayo, si Zutong, kahit anong paliwanag, hindi na makakalasot sa anak ko. Tumabi ka. Pasensya na, Director Zhu. Biglang pumasok ang babaeng ito. Sino ka ba? Hindi mo ba nakikita nakikipag-usap ako kay Director Zhu? Lumayas ka nga. Ma. Sino pala ito? Binan pala ni Tongtong. Ano ngayon? Hindi pa ba sapat na pinigit mo ipabor si Tongtong? Ngayon, pumunta ka pa sa kumpanya para manggulo sa kanya? Ma, nagkikipag-usap kami ni President Zeng tungkol sa partnership. Anong kailangan mo? Partnership? Tama nga, Alay. Kung wala ka namang mahalagang bagay, pakibilisan mo lang ang pag-alis mo. Huwag mo hadlangan ang pirma namin ni Tongtong. Anong ginagawa mo? Ma! Huwag mo akong tawagin, Ma. Wala kang anak ng manugang na puro panlilin lang ang alam. Ikaw matandang bruha. Dito ay opisyal na lugar para sa lagda ng Zeng at Zhang Group. Dito lugar para mo-iskandalo ka. President Zeng, pasensya na po. Ganyan lang po talagang gaya ng mama ko. Franka lang. Dahil lang sa inis, kaya intensyon niyang ginulang sitwasyon. Napakamalas naman ni Tongtong na magkaroon ng biyanan na tulad mo. Walang mod at hindi marunong makipagkapwa. Hindi nakakapagtaka kung bakit gusto siyang layo ng asawa niya. Zutong, anumang paninira mo sa akin sa labas, hindi ko nalang pinapansin. Pero ngayon, ang partnership mo sa Zeng Group, kalimutan mo na. Hindi ito matutuloy. Matandang bruha ka. Ano bang karapatan mong para hadlangan ka sa loob ko sa Zeng Group? Zeng Ji, isa ka nung maliit na empleyado na taga-public relations ng Zeng Group. Anong karapatan mong pumirma na kontratang milyon-milyon sa Zeng Group? O baka naman, kayong dalawa niyan, may ginagawa kayong mga kalukon sa likod ng lahat. Puro ka kasinungalingan, paninirang puri lang yan. Kasinungalingan man o paninira, hindi na mahalaga. Sinira ko ng kontrata. Zeng Ji, bitbitin mong mga tao mo at lumayas kayo sa Zeng Group ko. Ma, alam kong galit ka sa akin, pero ganito mo ba talaga trato si President Zeng? Hindi ba masyadong bias yan? Itong proyekto sa Zeng Group ay mahalaga kay Zhang Zheng. Kapag nalaman niya na sinadya mo sila ang partnership namin, ginagamit mo si Zhang Jing para takutin ako? Zutong.
Ang Zang Group ko ay hindi mo pwedeng kontrolin. Tongtong! Mahal ko. Ma, paano mo nasabing ganon si Tongtong? Mahal, si mama'y nakatatanda. Kahit ano pang sabihin niya sa akin, tatanggapin ko. President Zhang, ngayong araw na ito, talagang namulat ang mata ko ngayon. Itong ina mo, sobrang bastos at walang mudo. Dahil lang si hindi niya gustong manugang. Pupunta pa siya sa kumpanya para manggulo. At higit pa, pinunit pa niyang kontrata nating dalawang pamilya kung kahit ang ugali ng Zhang Group. At kumalat yan, hindi ba't pagtatawan tayo ng buong ng Sheng? Ma, tama na! Sumusobra na to! Zhang Jing, sumunod ka lang sa lahat ng sinabi ni Zutong. Lumayas ka pa nga mula sa bahay dahil sa kanya. Ayoko na sanang makialam. Pero gusto mo nga yan si Zutong na mangimaso sa kumpanya? Kalokohan. Ma, buong puso ang ginawa ni Tongtong para sa kumpanya. Ang pakikipagsunduan sa Zheng Group. Si Tongtong ang napagod at nag-isip para matuloy yun. Alam ko, may galit ka kay Tongtong. Pero wag mo naman apak-apakan ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang buntot ng papel na yan. Yan ang tinatawang pinaghirapan. Ma! Zhang Cheng! Kapag napirma ng kontratang yan, ang 10 milyong pondo ng kumpanya ay agad na ilalabas. Sa papel, o mukhang kontrata sa Zheng Group. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang ilipat ang pondo ng kumpanya ng palihim. Zhang Jie, ikaw ang bunsong anak ng Zheng family. May lakas ka bang loob tanungin ang patriarka ng pamilya niyo? Ano ba talagang totoo sa kontratang ito? Anong buong katotohanan? Mahal, ano man ang sasabihin ni Mama laban sa akin, kaya kong taisin. Pero si Zhang Jie, isa siyang tunay na anak ng pamilya Zing. Kung bastusin siya ni Mama ng ganyan, paano kung magalit ang Zing family? Anong mangyayari sa atin? Tama, President Zhang. Sa totoo lang, dahil lang kay Tongtong, kaya ko tinanggap ang kontrata sa Zhang Group. Pero ang mama mo, sobrang bastos. Ganon ba kababa sa paningin ang pamilya namin sa Zheng? President Zheng, huwag kayong magalit. Ang mama ko, babaeng tradisyonal lang siya. Hindi niya naiintindihan ang galawan sa negosyo. Babaeng tradisyonal? Zhang Zheng, nakalimutan mo na ba? Ang Zhang Group, ako at ang papa mo ang makisama ng tayo nito. Nandito ako ngayon para formal kang abisuan na babalik ako sa kumpanya. Ma, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hanggat nandito ako sa kumpanya, ang kumpanya ay hindi kailanman pamumuno ni Zutong. Ma, kahit hindi mo gusto si Tongtong, hindi mo pwedeng isugal ang kinabukasan ng kumpanya. Ang partnership natin ngayon sa Zheng Group ay pinaghirapan ni Tongtong. Ang ginagawa mo ay pagtapak sa lahat ng sakripisyo niya. Ang taong gumamit ng panlilin lang para maagang ari-arian ng kumpanya ay walang karapatang magsalita ng sakripisyo. Nasa kamay ni Wang Ji ang ebidensya ng pagsabuatan nilang dalawa sa pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Tingnan mo. Ano ito, mahal? Totoo ba ang sinasabi ni Mama? Mahal ko, wala akong kinalaman dito. Siguradong may nangyaring problema sa panig ni Mr. Zhang. Hindi ko magagawang saktan ka, mahal. Tama. Siguro isa sa mga tauhan ko ang may sala. Zhang Zheng, matagal na kami magkaibigan ni Tongtong. At saka, ang Zheng Group ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa Haisheng. Paano ko naman magagawang gamitin ang kontrata namin para lang sa biro? Oo nga, mahal. Alam kong alam mo kung gaano ko ito pinaghirapan. Siguro si Ma'am ay nakarinig lang ng maling chismis. Kahit anong paliwanag mo, nandiyan ang ebidensya sa harapan mo. Gusto mo pa rin makipag-cooperate sa Zheng Group? Ako? Zhang Zheng, nauto ko na talaga ni Zutong. Hindi mo na lang tama at mali, pero ayos lang. Dahil simula ngayon, formal na akong bahagi ng kumpanya. Simula ngayon, ang lahat ng bagay sa kumpanya ay dadal muna sa akin bago maitupad. Ang pagkikipag-ugnayan natin sa Zheng Group ay tuluyan ng kansilado. Ma, sobrang padalos-dalos mo naman. Mas mabuting maging padalos-dalos kaysa hayaan na huli ni Zutong ang kumpanya. Mahal ko! Mahal, huwag kang matakot. Ma, matagal ka nung umalis sa kumpanya. Kahit bumalik ka man ngayon, wala ka ng kapangyarihang makialam sa partnership namin sa Zheng Group. Kanina, sabi ni Tongtong, wala siyang kaalam-alam sa ginawa ng Zheng Group. Zhang Zheng, si Zuto ay mapagkunwal at makasarili. Para maligtas ang sarili, kaya niyang sabihin ng kahit ano. Noon, kaya ako umatras at hinayaan kang pamunuan ng kumpanya dahil naniwala kong may kakayahan ka. Hindi ko inaakala na mabubulagan ka ni Zutong at hindi mo na lang ang tama at mali. Kung hahayaan ko ito, ang Zhang Group ay masasira ninyo. Ma,
Ganun ba talaga ako kawalang silbi sa paningin mo? Sige. Tongtong. Ako pa rin ang general manager ng kumpanya ngayon. Habang nasa posisyon pa ako, si Zutong ay mananatiling marketing manager. Ma, kahit bumalik ka pa sa board of directors, hindi mo mapapalaya si Tongtong. At hindi mo rin mapipigilan ang partnership namin sa Zeng Group. Zhang, tuloy kaya talaga nabulag. Ngayon, pati ang buong kumpanya binibigay mo na sa pamilya Zhu. Ma, si Zutong ang asawa ko. Kahit pa ibigay ko ang buong Zeng Group sa kanya. Ang Zhang Group, ako at ang papa mo ang nagtayo ng Zhang Group mula sa simula. Kung nasa langit ang papa mo ngayon at makita niya ganitong tratuhin ng kumpanya, paano mo mapapalawagin sa kanya? Eh ikaw, sa pagiging makasarili mo, namatay ang anak namin ni Tongtong. May pagmamalaki mo ba yun kay Papa? Sige, kung ipinipilit mong papasukin si Zutong sa kumpanya, hindi ko napipigilan. Pero habang ako'y nasa kumpanya pa, ang Zhang Group ay hindi pipirma ng kontrata sa Zhang Group. Wang Ji, maglabas ka ng opisyal na anunsyo sa ngalan ng board na sina Zhang Jing at Zutong ay walang kapangyarihan humawag ng kahit anong usapan sa kumpanya. At ang partnership sa Zhang Group, kansilado! Opo. Ma! Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak. Kahit paanong sabihin ni Mama, nasa akin pa rin ang posisyon bilang general manager ng kumpanya. Kahit bumalik siya sa board, hindi niya kayang diktahan ang lahat sa kumpanya. Hindi ko nahahayaang apihin ka pa ni Mama. Mahal, sabi ni Mama, papalisin ako sa kumpanya. Natatakot ako. Nandito ako. Tignan natin kung sino makakapagpaalis sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako kapag umiiyak ka. Mahal, kasalanan ko rin ito. Hindi kasi maganda ang pinanggalingan ko. Hindi ako bakay sa'yo. Kaya ayaw sa akin ni Mama. Kung sana lang sa pamilya ko, may kahit isa lang na kasing galing mo. Ay nako, sweetheart. Ano ba yung sinasabi mo? Iba si Mama. Ang mahalaga. Mahal kita. Matanda na si Mama. Makitid na rin ang isip. Huwag mong damdamin ang mga sinasabi niya. Tsaka, kailan ba kita ikakahiya? Alam kong hindi mo ako ikakahiya. Pero ang mga kamag-anak ko, wala naman ganong kakayahan kumpara sa'yo. Para nagkakahiya pa rin minsan. Umiiyak ka na naman. Walang kakayahan? Edi ayusin natin yan. Ayusin ko lang na makapasok sila sa kumpanya. Bibigyan ko sila ng magandang posisyon. Kahit wala ako sa opisina, may kakampi ka pa rin. Talaga? Siyempre naman. Mahal, kailan ba ako nagsisinungaling sa'yo? Pero hindi ba nagkakahiya yun? Isang salita ko lang sa mga tao ko. Walang abala yon. Mahal, sakto. May pinsan ako sa probinsya na naghahanap ng trabaho. Papalipatin ko siya dito sa Nanshan. Ayos, sunod tayo sa gusto mo. Suming yun. Ang anak mo, sunod-sunuran sa akin ngayon. Hintayin mo lang. Akin na lahat ng pag-aaral ng pamilya Zhang. Naaalala mo ba lahat ng sinasabi ko sa'yo? Pagdating sa harap ni Zhang Jing, sabihin ng pinsan kita sa probinsya. Huwag kang magkakamali sa sasabihin mo. Alam ko na. Yung tanga mong asawa, naniniwala agad kahit ilang salita lang. Ano bang kinakatakutan mo? Magpakaseryoso ka nga. Pag-usapan natin ng seryoso. Seryoso? Ikaw naman ang mahalaga para sa akin. Ay nako, bitawan mo nga ako. Nasa pisina tayo. Ano bang kinakatakutan mo? Yung matandang si Sumeng yun. Pinalaglag ang anak natin. Balang araw, maghihigantay tayo sa Zhang Group. Mahal ko, paano kung magkaanak tayo ulit? Tapos si Zhang Jing ang magpapalaki sa anak natin. Ha? Hanggang dyan na lang bang pangarap mo? Ang Zhang Group ay milyon-milyon ang halaga. Pinapasok kita sa kumpanya. Hindi para ipagpalit mo si Zhang Jing. Ang gusto ko ay ang buong Zhang Group. Sige. Kung anong sasabihin ng baby ko, susunod ako. Gusto kong alamin mo kung anong mga proyekto meron ang Zhang Group ngayon. Pagdating ng panahon, kung saan mag-invest si Suming yun, agawin natin lahat mula sa kanya. Sa huli, yung matandang si Sumeng yun, wala nang matitira sa kanya. Tayo naman ay magiging bagong mayaman sa South City at tatapakan natin yung Zhang Group sa ilalim ng ating mga paa. Tongtong, narinig kong dumating na ang pinsan mo. Ito na ba ang pinsan mo? Hello.
Oh, ako ang pinsan ni Tongtong. Sabi ni Tongtong magaling ka raw, kaya pinapasok kita sa kumpanya para may katuwang siya. Ikaw ay magiging katulong niya sa trabaho. Aasahan ka namin na aalagaan mo si Tongtong. Siyempre naman, si Tongtong, aalagaan ko siya ng maayos. Hindi mo kailangan mag-alala. Mahal, kakarating lang dito ng pinsan ko. Siguradong pagod pa siya. Hayaan mo muna natin siya magpahinga sa opisina. Sige, tayo na't kumain muna. Mahal, yung pinsan mong yun, makapagkakatiwalaan ba talaga siya? Para kasing may kakaiba sa kanya. Siyempre naman, mapagkakatiwalaan siya. Yun lang talaga siya. Diretsana ng ugali. Makisalamu ka lang sa kanya ng mas matagal. Malalaman mong mabait siya. Talaga? Mahal, pati ba naman ako hindi mo pinagkakatiwalaan? Siyempre naman, nagtitiwala ako sa iyo. Asawa kita eh. Ayan, ganyan dapat. Tara na. Mrs. Su, Naayos mo na bang lahat? ipinakalat ko na ang balita na ngayong hapon ipapa-auction ninyo ang lupa sa South City. Mabuti. Hindi legal ang mga papeles ng lupa sa South City. Kung gusto itong i-develop, kailangan ayusin muna ang mga residenteng aalisin. Kilala kong ugali ni Zutong. Kapag nalaman niya ako ang bibili ng lupa, siya na ang kikipag-agawan siya. Gusto ko lang makita kung anong magagawa niya. Gano'n lang ng bakanteng lupa. Anong magagawa nito? May nakuha akong balita. Pupunta si Sumingin sa auction. Napili niya ang isang lupa sa timog ng lungsod. Ano bang kinalaman ko dito? Maging seryoso ka nga, yung matandang babae na yan, napili niyang lupa, siguradong may kita. Ito ang nakuha ko mula kay Zhang Jing na card. Nandito ang lahat ng ipon ko sa loob ng ilang taon. Hindi pwedeng matalo. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Maaasahan ba ang matanda? Ayokong sayangin ang pera natin sa lupa na yan. Yung matanda na yan, nasa auction na nga, paano magiging mali ang balita? Ang maliit na Zhang Group, ano bang pinagmamalaki? Pag nakuha ko ang lupa mula sa matanda, siguradong marami kaming kikitain. Hindi katulad ng kumpanyang ito. Director Su, narito na po kayo. Dito po. Director Su, sandali na lang po. Magsisimula na ang auction. Ma, ang swerte mo. Dumating ka rin sa auction. Alam kong hindi mo ko gusto. Gusto mo kong paalisin sa pamilya Zhang, pero naniniwala si Zhang Jing sa akin. Ano naman magagawa mo? Pinuto na ni Zhang Jing ang relasyon namin dahil sa'yo. Kayong dalawa, kahit anong mangyari sa buhay ninyo, wala na akong pakialam. Wala na itong kinalaman sa akin. Alam mo naman ang matandang yan, nagpapanggap lang. Ilang sandali lang at mabibili na niya yung lupa na gusto niya. Mga iginagalang na panauhin, ang bakanting lupa sa timog ng lungsod ngayon, magsisimula sa 5 milyong piso. 6 na milyon. 7 milyong piso. 8 milyon! 10 milyon. 15 milyon! 15 milyon! 16 na milyon. Gusto mo pang magtaas? Anong silbi pa ang pera? Hindi na dapat pagkipag-agawan sa matandang yan. Tingnan mo si Suming yun. Kitang-kitang determinasyon niya. Pag nakuha niya yung lupa, siguro kita siya. 20 milyon! Baliw ka ba? Kahit idagdag mo pa yung pera na nakuha mo kay Zhang Jing, wala tayong 20 milyon. Bago ka pumunta dito, nag-loan ako sa bangko ng 5 milyon. Ngayong araw, kukunin ko talaga yung lupa. Tulad ng inaasahan ko, si Zutong, ginagawa niya lahat para kontrahin ako. Walang pinipiling paraan. Zutong. Ang daang ito ay sarili mong pinili. 20 milyon, isang beses. 20 milyon, 2 beses. Congratulations kay Mrs. Zhu! Nanalo siya sa lupa ngayong araw. Ma, pasensya na po talaga. Yung lupa ng gusto mo, nakuha ko na po. Auction na yun ng lupa, ang pinakamatasang panalo. Sana nga may labas ng 20 milyon. 20 milyon lang naman yun. Kapag na-develop ko ng lupa,
Yung kikitain ko, mapapailalim ko pati ang buong pamilya Zhang sa ilalim ng mga paa ko. Talaga? Sana nga maisip mo itong gawin. Miss Zhu, pakipirma naman po. Pagkatapos mong pumirma, ang lupa sa timog ng lungsod ay sa iyo na. Sumingyon, akala mo ba dahil may pera ang pamilya Zhang mo ay napakainit ang ulo mo sa akin? Kontrata ng bintangan ng lupa, tingnan mong mabuti. Heto, napagtagumpayan ka. Bulag talaga ang general manager. Kahit para sa ganitong loko-loko na babae. May mga tao na hindi matuturuan. Si Zhang Zheng ay matigas ang ulo kung naniniwala siya kay Zutong ng ganito. Ano man ang kanyang kahinatnan, kasalanan niya na yon. Mrs. Zhu, nagpadala na ako ng mga tao para bandayan naman nakakimpok na tao at papunta na sila sa venue. Oh, hindi ba't ito si Director Su ng Zhang Group? Hindi ka makakakuha ng lupa. Sa tingin ko, ang Zhang Group ay tuluyan ng babagsak dahil sa'yo. Oh, teka lang matandang babae. Si Zutong ay malapit ng talunin ng pamilya Zhang. Ano bang kayabangan ninyo? Kung ako sa inyo, kaagad na akong luluhod at hihingi ng tawad. Baka bibigyan pa namin kayo ng pagkakataong mabuhay. Ito sila! Yung lupain sa ating baryo. Sila ang mga bumili nito. Kung hindi kayo magbabayad sa amin ngayon, huwag kayong umalis. Yung lupain sa ating baryo. Sila ang mga bumili nito. Kung hindi kayo magbabayad sa amin ngayon, huwag kayong umalis. Anong ginagawa ninyo? Ano ba ang gulong ito? Kung magpapatuloy pa kayo, tatawag ako ng pulis. Tawagan mo pa. Sakop niyong lupain namin. Hindi niyo binabayaran ng kompensasyon. Wala silang magagawa. Anong kompensasyon? Nasa maling tao kayo. Susuriin ko na ito. Ikaw ang bumili ng lupa namin. 20 milyong yuan? Kulang ng isa. Huwag mo asahang madedevelop mong aming baryo. Walang katuwiran ginagawa ninyo. Puta ka! Ang utang ay dapat bayaran. Ito ay makatuwiran. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, huwag kayong aalis. Teka. Tongtong, paano natin naayusin ito? Hindi ko alam. Bakit mo ba ako tinatanong? Sigurado kang kumikita ito. Lahat ng pera natin ay nawala. Ngayon, kailangan pa natin magbayad ng kompensasyon. Paano natin haharapin ang mga nakakimpok na tao na to? Bayaran niyo kami! Oo nga, lambayan kayo. Bayaran niyo kami. Sumingin, huminto ka. Sa auction, ikaw ang nagsikap na mapanalo ang lupa. Ayon sa gusto mo, iyon ang lupa na ito. Kung nagsisisi ka ngayon, huli na ang lahat. Ikaw nga, ikaw nagplano sa likod ng mga eksena. Pati ako niloko mo. Sa auction, ikaw nagpalit ng malakas na tawad. Walang pumilit sa'yo na makuha ang lupa na ito. Ang nangyari sa'yo ngayon ay bunga ng sarili mong ginawa. Sadyang ginawa mo ito? Alam mo na may problema ang lupa na ito? Sadyang niloko mo ako? Plastic kang matanda. Bakit ka ganun kasama? Miss Zhu, napakatapang mo kasi may general manager kang sumusuporta. Paulit-ulit mong inaabala si Mrs. Zhu. Hindi rin siya nagreklamo sa'yo. Ngayon ang lupaing ito na pinilit mong makuha, paano mo ipapalabas na kasalanan ito ni Mrs. Zhu? Lupang walang kwenta? Akala mo ba mapapalayas mo ko sa Zhang dahil dito? Mahal. Nandito ako. May problema ako. Mahal, ano nangyari sa'yo? Pwede ka bang pumunta rito? Huwag kang matakot. Pupunta na ako dyan. Nakikita mo ba? Sumusunod sa akin si Zhang Zheng. Kapag dumating siya, agad nito aayusin ang mga problemang ito. Tama! To ang general manager ng Zhang Group. Kung gagawa kayo ng gulo dito, Chuck, mapapahamak kayong lahat. Wala kaming pakialam sa Zhang Group na yan o anong grupo man yan. Kahit ang hari ng langit pang dumating ngayon, kailangan niyo pa rin magbayad sa amin. Tama! Binili niyo ang lupa ng aming baryo. Magbigay na kayo ng pera! Oo, magbigay na pera! Kayong mga salbahe, pagdating ng asawa ko, hindi kayo magtatagumpay. Ikaw sinungaling na negosyante, hindi nagbibigay ng kahit isang sintimo. Ngayon, papatayin ka namin! Walang kinalaman sa akin ang lupa na ito. Pinilit niya lang ako. Zutong, hindi ka nagsisisi kahit malapit na mamatay? Suming yan. Pinalo mong pilitin akong bilhin ng lupa na ito para mo lang lahat sa akin. Para malugi, ang puso mo napakasama. Gante, mas mabuti pang pag-isipan mo muna kung paano malalampasan ang mga pagsubok na yon. Siya nga ang nagawa ng lahat nito. Wala akong kinalaman. Kung gusto niya ng pera, humingi kayo sa kanya. Pinili mo ang lupa namin. Tapos ngayon sasabihin mong ayaw mo na? Paano naman kami? Mga kapatid, kung hindi siya magbabayad ngayon, kukunin natin ang buhay niya. Tara! Pagkawalan mo ako. Wala akong kinalaman dito. Huwag niyo ako kabalain. Yakuran, tarantado ka. Tara! Pagkawalan mo ako. Tongtong! Asawa
Pakawalan mo siya! Ano bang ginagawa nyo? Ma, bakit mo naman ba inaapi si Tongtong ulit? Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon pa? Simula ngayon, wala na kayong kinalaman sa mga bagay namin. Wala kang karapatan makialam sa buhay namin. Zhang Zheng, sa tingin mo ba, ako ay ang masamang biyanan na nanakot kay Zutong? Ano ba talagang ginawa ko? Mahalaga ba yon? Zhang Zheng, nagmamalasakit ka ba sa katotohanan? Ma, hindi talaga kita naiintindihan. Tongtong, huwag kang matakot. Nandito na ako, hindi ka na nila sasaktan. Sige nga, siya palang asawa mo. Kung gusto mong ipagtanggol siya, bawiin mo na lang ng bayad sa lupa na utang sa amin dahil sa pagbawi. 20 milyong yuan. Hindi pwedeng kulang kahit isang sentimo. Anong bayad sa lupa? Umagang-umaga nanlalamang kayo dito. Hindi ba kayo natatakot na magreklamo ako sa mga pulis? Magre-report ka sa pulis? Sige, mag-report ka! Mag-report ka! Bumili ang asawa mo ng lupa sa amin. Pero hindi kami binayaran. Mahal, Tongtong, ano ba ang mga pinagsasabi nila? mahal. Zutong, anong silbi ng pagtawag mo kay Zhang Zheng? Kala mo ba matatago mo sa kanyang mga ginawa mo habang buhay? Tongtong, ano ba talagang ginawa mo? Sino ba talaga sila? Mga taga-baryo kami ng datang. Bumili ang asawa mo ng lupa sa amin. Kaya dapat lang nabayaran niya kami. Ayon sa tamang presyo. Tongtong, kailan nangyari to? Bakit hindi ko alam? Ngayon lang. Ano? General Manager. Si Miss Zhu ay nalaman niya na dadalo si Mrs. Zhang sa auction ngayon. Kaya nagmadali siyang pumunta para makipagkompetensya. Nagkaroon ng problema. Siya mismo ang may gawa nito. Sadyang nilagay nila po sa bitag. Kung hindi dahil sa iyong galit kay Mrs. Zhang at gusto mong kunin ang ari-arian niya, hindi sana nangyari ito. Nawalan ka ng pera at posisyon. Ito? Tongtong, totoo bang sinabi ni Wang Jie? Mahal, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ginawa ko ito para sa'yo. Ang dati na pintasan kay Zeng, hindi ba hindi natuloy? Kaya naisip ko, kung kakuha tayo ng kapital sa kumpanya natin, mas may boses tayo. Mahal ko, hindi ko sinasadya na makipagsabayan sa ina mo. Sadyang, nagmadali lang ako. Iniisip ko na marami siyang proyekto. Kung kaya ko lang gawin, magkakaroon tayo ng magandang resulta. Mahal, maniwala ka sa akin. Ginawa ko ito para sa'yo. Kung hindi, hindi ko ito gagawin. Mahal ko, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadya na bilhin ang lupa na ito. Gusto lang kitang surpresahin. Miss Zhu, napangas kang manumpa na wala kang personal na interes sa pag-auction laban kay Miss Zhang. Mahal ko. Assistant Wang, si Tongtong ay asawa ko at manager ng grupo. Hindi mo siya dapat sigawan ng ganito. Walang disiplina. Pinalakas ka lang dahil sa suporta ng mama ko. Kaya nagpakita ka ng walang galang kay Tongtong. Mahal ko, huwag kang magalit sa mama mo dahil sa akin. Sa usapang ito, sagot ko ito. Kahit ano pang maging kapalit, handa akong tanggapin. Tongtong, ginawa mo ito lahat para sa akin. Hindi ako papayag na masaktan ka. General Manager, si Zutong ay puno ng kasinungalingan. Mas pipiliin mong paniwalaan ang kanyang palabirong salita kaysa pakinggan ang ina mo. Nakikita ko kung paano siya tratuhin ng mama ko. Isa siyang makasarili at malupit na biyanan. Ngayon ay wala nang sumusuporta sa kanya. Yan ay nararapat sa kanya! Zhang Zheng, sadyang nabighani ka kay Zutong. Hindi mo na makita ang tama at mali. Akala mo ba nang lumabas siya sa akin ngayon sa auction ng lupa? Akala mo ba nang pag-auction niya laban sa akin ngayon? Kung hindi dahil sa problemang nangyari sa lupa na ito ngayon, hindi mo malalaman na binili niya ito. Ma! Hindi ko pinansin kung gaano mo siya hindi ka gusto. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na siya ang asawa ko. Kung kaya niya mag-isip at magplano para sa akin, ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Yung bayad niya sa lupa. Ako ang magbabayad para sa asawa ko! Yung bayad niya sa lupa. Ako ang magbabayad para sa asawa ko! Zhang Zheng, alam mo ba sinasabi mo? Alam ko! Ma, hindi mo gusto si Tongtong pero hindi ko pinansin. Hanggat nandito ako, hindi siya kailanman masaktan kahit kaunti. Mahal ko, alam ko na pinakamabuti ka sa akin. Narinig mo ba? Sinabi ng asawa ko na siya magbabayad para sa akin. Hindi ba kayo aalis? Inihintay ko ang pera ninyo. Ngayong araw, papalampasin ko kayo. 1 linggo ang ibibigay ko sa inyo kung hindi ko makita ang pera sa 1 linggo. Tara, mga kasama, umalis na tayo. Tongtong. Ma, sa pagkakatong ito, totoong kulang ang pag-iisip na ginawa ni Tongtong pero hindi niya sinadya. Huwag mo na siyang pagalitan dahil dito. Si Zutong ang kailangan magbayad ng 30 milyong yuan. Dahil siya ang may kasalanan. Kung kailangan mong bayaran siya, ito ay problema mo. Huwag mo kong sisihin kung magsalita ako ng matindi. Dahil paulit-ulit kanya na paniwala niya. Kung dumating ang araw na wala ka na anumang natira dahil sa panuloko niya,
Huwag kang magsisisi sa harap ko. Ma, si Tongtong ay asawa ko. Lahat ng ginawa niya ay para sa akin. Kaya huwag mo siyang dungisan sa harapan ko. Mas importante siya sa akin. Zutong, huwag mo na akalain na kontrolado mo ng anak ko. Kaya makapangyarihan ka na sa Zanggroup. Ang nangyari ngayon ay isang babala para sa'yo. Kung susubukan mo gawin ang Zanggroup, ang parusa mo ay higit pang mas malala sa libo-libo pang beses. Ang kapalaran mo, pagsisihan ng pagdating ng panahon. Hindi pa ba tapos ang lahat? Bakit parang nagmumurang tao ka pa rin? Ano naman kung ayos na ang lahat? Yung matandang bruha, biglang niloko ako. Eh, sabi ko sa'yo, hindi mo dapat inalintana ang matandang iyon. Lalo na siya pa ang isang chairman. Si Zhang Jing naman ay isang duwa kahit pa mag-away sila ng mama niya. May kakayahan ba siyang mag-isa? Kung lalaban ka sa matandang iyon, ano bang gusto mo? Gusto mo ba na titigilan ko lang na hayaan ang palisin ako ng matandang iyon sa Zhang family? Sige, sige. Alam ko ng pagkakamali ko. Huwag ka nang magalit ha. Ano man ang sasabihin mo, susundin ko. Kung tayo magtutulungan, tsak malalampasin natin ang matandang yun. Mrs. Su, palagi ko nang pinagbandayan si Zutok. Nasa opisina ni Zutong si Yang Haoran. Tawagin mo si Zhang Jing dahil nagtitiwala siya kay Zutong. Ipapakita ko sa kanya ng malinaw at tapat. Opo. Ma, ano na naman? Kailangan kayong dalawa ni Zutong na dumalo. Sama-sama tayong pumunta sa opisina ni Zutong para hanapin siya. Kung may pulong, pahintulutan na lang na magpaabot ng abiso ang sekretarya. Eh, nakakainis naman. Anong ginagawa mo? Nandito tayo sa opisina. Mas maganda ka dito sa opisina. Ang lihim kay Zhang Jing at sa akin ay mas nakaka-excite pa. Nakakainis. Wrong password. May papasok na tao. Ano pang kinakatukutan mo? Binago ko na ang fingerprint at password. Halika na, baby! Buksan mo ang pinto. Ma, ito ang opisina ni Tongtong. Anong ginagawa mo dito? Kung walang problema si Zutong, bakit niya nilaro ang pinto ng opisina ng maliwanag ng araw? Siguro may ginagawa siya. Tongtong, anong ginagawa nyo? Talagang hayop ka! Anong ginagawa mo sa asawa ko? Zutong, ano ba talaga nangyayari dito? Zutong, ang pinsan mo, baka hindi totoo yan, ano? Zutong, niloko mo ko. Asawa ko, pasensya na. Hindi ko intensyon na lukuhin ka. Ay talagang kamag-anak namin sa probinsya. Matagal siya naniligaw sa akin. Ginusto niya tulungan akong makahanap ng trabaho. Hindi ko inakala na ganitong gagawin niya sa akin, mahal ko. Buti na lang tumating ka kaagad. Kung hindi, tapos na ako sa kanya. Mahal ko. Mahal, totoo ba talaga lahat ng sinabi mo? Walang dudang totoo. Paano ba naman kita lulukuhin? Peste kang babae ka! Pinili lang kita kasi ginagalang kita. Ngayon, malas ako? Hindi na kita papalampasin! Hayop ka talaga! Naglakas loob kang sakta ng asawa ko. Tingnan natin kung papayagan kita makalabas ng ganon. Tatawag ako ng pulis. Attempted rape yan. Handa ka bang makulong? Wag. Mahal, pinili mo siyang payagan sa kumpanya dahil mabait ka. Pero ang hayop na to'y walang hiya. Hinuwakan ganyang hindi mo gusto. Hindi ko siya papalampasin. Mahal ko. Sige na lang. Hayaan na natin. Natatakot ako. Baka magiganti siya sa akin. Mahal, huwag kang matakot. Nandito ako. Yung hayop na yan, hindi naaayon sa kanyang buhay niya. Tara na. Sige. Mrs. Su, matalim ang isip ni Zutong. Ano man ang sabihin mo, ano man ang gawin mo, laging naniniwala sa kanya ng labis ang general manager. Kahit anong gawin mo, sayang lang ang effort mo. Magkasari si Zutong. Palagay niyang akala niya kaya niyang palakasin ang puso ng iba sa kanya. Ngayon, papatulan ko siya ng misyon. Mrs. Su, anong balak mo? Sige, aayusin ko agad yan.
Yang Hauran, dapat mong naisip ito na kasama mo si Zutong na darating ang araw na ito. Pinagsama mong lahat ng masama. Ngayon, makukulong ka na. Ay! Nakakainis na matandang babae. Hindi mo kami mapipinsalan ni Zutong. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa kanya ng buo. Kinamit ka niya para mapagbintangan. Pinoprotektahan mo pa siya. Sayang lang, ngayon nahuli ka na. Hindi ka na makakalabas. Kalokohan yan! Tara no! Nakakainis ka talaga! Umupo ka doon. Tongtong, sa wakas maliligtas mo ako. Umupo ka ng maayos. Yung nakakainis na matandang babae na si Suming yun. Matagal siyang nagtagal. Halos nahuli tayo. Buti na lang matalino ka. Sa harap ni Zhang Jing, nagpapanggap ka ng ganyan. Tongtong, dali ilabas mo na ako. Hindi talaga para sa akin ang lugar na to. Tongtong, anong ginagawa mo? Magandang araw mga pulis. Sa utos ni Ginang Zong, dumating kami para ayusin ang kaso ni Yang Haoran. Ang gusto niya, hindi siya papayag na magkasundo. Lahat ng ayon sa batas at regulasyon ang itutupad. Anong sinasabi mo? Mr. Yang, malinaw ang pahayag ko. Ang aking kliyente na si Ginang Zhu ay ayaw makipagsundo sa iyo. Zutong! Ano pang ibig mong sabihin? Upo ka. Hauran, wala na talaga kung ibang paraan. Si Suming at kamakailan lang ay patuloy na sumusubaybay sa akin. Halos mabukin tayo ni Zhang Jiang. Kailangan mo muna dito magtagal. Tatawagan kita at palalayaan ka namin. Langya ka. Nasa ilalim ako ng malaking problema. Hauran, talagang wala na akong ibang paraan para sa mga nagkinabukasan natin. Tiisin mo lang. Tongtong, para sa'yo, di bali na ganitong paghihirap. Pero itong lugar na ito, sobrang hirap talaga magtagal dito. Sana mabilis mo akong mailabas. Hindi ko papayag maghirap ka ng walang dahilan. Tongtong, ang kalagayan ko ngayon, lahat ng ito'y para sa'yo. Si Zhang Jing ay gustong ipagtanggol ka. Hindi ko pa alam kung anong paraan ang gagamitin niya laban sa akin. Kailangan mo talaga akong tulungan. Hauran, alam ko lahat ng kabutiang ginawa mo sa akin. Maging kalmado ka at manatili rito. Kapag naayos ng lahat, papalabasin kita. Pangako. Bantayan mo siya. Huwag mong hayaan na makalabas siya at magkalat ng salita. Huwag kang mag-alala, Ginang Zhu. Si Yang Hauran na yan ay basura. Huwag mo siyang palabasin. Hindi siya nakakatulong. Nagdadala lang siya ng mga problema. Dapat lang manatili siya sa loob. Para hindi makalabas at makasira pa. Mahal, sa trabaho mo, bakit biglang pinapapunta ka sa ibang lugar? May bigla ang meeting na kailangan asikasuhin. Nakakuha lang ako ng notice kaya sinabihan kita agad. Baka may gusto si mama tungkol sa atin na gusto niya ililipat ka sa ibang lugar. Hindi talaga ganoon. Mahal, nag-aalala ka lang. Sa parte ni Mama, sabi ko na sa kanya. Kapag wala ako sa bahay, hindi siya pupunta dito. At si Yang Haoran, napadala ko na siya sa presinto. Mahal, magtiwala ka sa akin. Pero ang biglang trabaho na ito, medyo kakaibang pakiramdam ko. Medyo may duda ako. Mahal ko, masyado ka lang nag-iisip. Kung marami kong trabaho, magandang bagay yan. Sa tamang panahon, tsak na malalampasan ko na si Mama. Pagdating nun, wala nang tatalikod sa'yo. Mahal, ang bait mo talaga. Mating ng sasakyan. Mahal, babalik na ako pagkatapos ng meeting. Hintayin mo ako ha. Alis na ako. Kakapasok lang yan ni Hauran sa presinto. Yung matandang babae, pinapadala si Zhang Jiang sa ibang lugar. Ano pa talagang balak niya? Hello? Tongtong, nandito ako sa nightclub. Halika't mag-enjoy. Hindi ako makakapunta kasi stress na stress ako. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, sa lobby namin, maraming mayayama at gwapo na lalaki. At saka,
Di ba sinabi mo na biglang out of town ang sawa mo? Talagang hindi ka ba pupunta? Sige, hintayin mo ako. Dadalawin kita. Mrs. Su, tulad ng inaasahan mo, nahuli na si Zutong sa bitag. Halika, mag-enjoy tayo. Wala po ulan at hindi tayo malasing ngayong gabi. Ano ba? Tinawagan kita para lumabas pero mukhang hindi ka masaya. Dahil sa binan ko, puspusong plano niya palisin ako sa Zang Group. Sinira niya ang aming mga kasunduan. Tapos nagplano siya para mabili kong problemadong lupa. At ngayon, dinadala pa niya si Zhang Zheng sa opisina ko para dakpin kami na inaitulak ko palabas si Yang Haoran. Sigurado na tagumpay siya na palisin ako sa pamilya Zhang. Sabi ko nga huwag ka na magalit ha. Huwag ka na makipaglaban sa binan mo. Matanda na siya. Gaano pa kaya niya kakayanin kontrolin ka? Sabi ko sa'yo, tingnan mo yung lalaking yun. Narinig ko na kakauwi niya sa bansa at may kayamanan na higit sa 1 bilyon. Ano sa tingin mo? Ayos ba ako? Nahanap kita na isang mayaman at gwapong lalaki. Alam mo namang kakalis na ng asawa ko. Hindi ako masyadong available ngayon. Hindi ba si Zhang Jing ay na-ascend ulit sa out-of-town trip? Bakit ka natatakot? Sabi ko sa'yo, kung ayaw mo sa kanya, ako nang gagawa ng galawan. Miss Zheng, ito si... Siya yung matalik kong kaibigan, Zutong. Mr. Zhang, kayo na mag-usap. Miss Zhu, mag-ingat ka ha. Miss Zhu, shot ka muna. Sige. Halika. May asawa na ako. May asawa ka? Mas exciting pa nga yun, di ba? Mrs. Su, Kumusta na ang plano? pinapalahanan ko na si Jiang Sheng. Kami ang magbabayad. Sa mga oras na to, hintayin na lang natin kung lalapit sa kanya si Zutong. Si Zuto ay gahaman sa pera. Kapag nakita niya ang halaga ni Jiang Shen, siyak na mahuli siya sa bitag. Mrs. Su, matagal mo nang gustong ipakita sa General Manager ang totoong mukha ni Zutong, pero lagi kang nabibigo. Ngayon, hindi ka na pwedeng magkamali. Dati akong laging kumikilos. Si Zutong naman gumagamit ng pagiging biktima para lang niya si Zhang Zheng. Ngayon, gagawin kong ipakita ni Zutong mismo kay Zhang Zheng ang kanyang totoong mukha. Miss Su, pwede ba tayong magkita para kumain? Siyempre naman. Tongtong, pumili ka ng gusto mo. Ako nang bahala sa'yo. Mr. Zhang, lahat ng alas na ito ay mga bagong design. Magastos yan. Tongtong, anong pera? Basta gusto mo, gagastusin ko ito para sa'yo. At saka, hindi ba sinabi ko na huwag mo akong tawaging Mr. Jiang? Ang layo ng dating. Tawagin kitang Shen? Mas gusto ko, tawagin mo akong Honey. Nagkakahiya naman. Hello, madam. Pwede bang hawakan ito? Ito po ba? Heto po, madam. Gusto mo ba? Oo, pero ang sing-sing ay abot sa mahigit sa 1 milyon. Masyadong mahal. Bilhin mo na lang. Iswipe mo na. Ay, Shen. Walang problema, Tongtong. Maliit lang to. Sir, ito po yung card at ang sing-sing. Iniisip ko pa na hindi bagay ang singsing na ito sa'yo, Tongtong. Kapag nakuha ko na ang investment ko, hindi lang milyon, kahit 10 milyong singsing,
Bibilihin ko para sa'yo. Shen, ano ba talagang negosyo mo? Mga maliliit na investment lang. Shen, hindi mo ba ako tinuturing na malapit? Pati ito, hindi mo sinasabi. Tongtong, hindi ko naman sa ayaw ko sabihin. Ayaw kong marinig mo ang mga business talk. Kung hindi ka magsasabi, magagalit ako. Sige na nga. Shen, malaki negosyo ito ah. Oo, malaking negosyo. Pero kailangan ng investment na bilyon-bilyon. Nagdadalawang isip pa ako kung papasok ba ako. Walang dapat ipagdalawang isip. Malaking kita yan. Tongtong, nakikita kong excited ka. Gusto mong sumali sa shares? Ako? Pwede ba? Pwede naman, sasabihin ko lang sa mga partners ko. Pero kung gusto mong sumali, hindi pwedeng maliit ang puhunan. Kasi hindi ko mapaliwanag sa mga partner ko kung maliit ang puhunan mo. Ano bang kailangan? Pinakamababa, 1,000 unit. 1,000 unit? Walang problema, Tongtong. Nakaayos na ang pera ko. Kung sobra sa dami, sa susunod na proyekto, tatawagin kita ulit. Ayos ba? Tara na, kain na tayo. Sige. Tongtong, salamat sa oras mo ngayon. Good night. Shen, kailangan ko lang ba makalikom ng 10 milyon para makasama sa investment mo? Tongtong, gusto mo ba talagang sumali sa akin? Tongtong, kailangan mo ng pera. Pwede ka nang tulungan. Pero ang investment ay napakalaki. Shen, naniniwala ko sa'yo. Pero ang investment ay hindi dapat bababa sa 10 milyon. May hawak ako na share sa kumpanya ng asawa ko. At may villa rin ako na regalo rin niya. Kapag naibenta ko ito, makakalap ko na ang 10 milyon. Ganito na lang, ibenta mo na lang sa akin ang shares at villa, ang 10 milyon. Sagot ko na. Seryoso? Hmm, Shen, ang bait mo talaga sa akin. ano pa bang magagawa ko? Sino ba naman ang hindi ka magugustuhan? Shen, mas magaling ka pa kasi sa asawa ko. Bye-bye. Bye. Hello, boss. Tuloy pa rin ayon sa plano. Tongtong, Shen, nandito ka na. Ito ang titulo ng villa namin at ang kasunduan sa pagpapalit ng shares. Nasa akin lahat ito. Tongtong, ito ang lahat ng iyong yaman? Talaga bang gusto mong ibenta ito sa akin? Ang asawa ko lang ay nagbigay ng mga ito sa akin. Hindi tulad mo na kaya mo kong tulungan kumita ng malaki. Sige, kung talagang nagtitiwala ka sa akin, sisiguraduhin kong mahusay ang trabaho natin. Tongtong, may nangyari ba? Wala naman. May kailangan akong ayusin kaya alis muna ako. Tama nga ang sabi ng boss. Si Zutong isang babaeng gahaman ng kapangyarihan at yaman. Kapag binigyan mo siya ng kahit kaunting pabor, madali mo na siyang mahawakan. Anong nangyari? Miss Zo, nagtatanong si Yang Hauran tungkol sa inyo. Kailan ba daw kayo makikita? Magkita? Kung makakalabas siyang hauran, sisira siya sa mga plano ko. Hayaan mo siyang makulong sa kulungan. Suming yan. Yang hauran. Wala siyang makakapigil sa akin. Mrs. Su, Ayos ang lahat kay Jiang Shen. Magkakaroon na isang investment banquet. Kalugar ng banquet, doon mabubuyang si Zutong. Mrs. Su, lahat ng pinaayos niyo ay natapos ko na. Babalik din ang general manager ngayong araw na kahit ganito kaayos ang plano natin, si Zutong ay magpapatuloy pa ring linlangin ang general manager. Si Zutong ay puno ng ambisyon. Nais siyang sakupin ng Zhang Corporation. Ang pamilyang Zhang ay bunga ng aming pagsisikip ng papa ni Zhang Jing. Hindi ko hahayaang maimpluwensyahan si Zhang Jing ni Zutong. Nasira ng Zhang family.
Dadali mo si Zhang Jing sa lugar ng banquet para makita niya ng malinaw kung ano ang tunay na ginawa ng sinasabing mabuti niyang asawa at kung ano ang mga lihim na itinatago niya. Pumasok na tayo. Sino siya? Si General Manager Lee. Siya yung... Mr. Zhang, ang kumpanya ng teknolohiya na pinuhunan mo ay may napakagandang kinabukasan kapag may ganitong oportunidad para makasabay ako sa pagyaman mo. Siyempre naman, pumasok kayo. Pinapangako mo sa akin na sa susunod, lahat ng investment ay isasama mo ako. Siyempre naman. Tongtong, ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Shen, nakilala kita. Talagang maswerte ako. Ayos ka lang ba? Biglang dumating ang asawa ko. Huwag kang matakot. Hindi mo ba sinabi na gusto mo na makipaghiwalay sa kanya? Siyempre, samantalahin na lang natin ang banquet ngayon para ipahayag mo sa lahat ang balita. Tongtong, kung handa ka na makipagdiborsyo, ginagarantiya ko na magiging pinakamasayang babae ka sa buong mundo. Tongtong, kung ayaw mo akong makasama ngayon, hindi kita pipilitin. Naiintindihan kita. Kansilahin na lang natin ang investment banquet ngayon. Handa ako. Gagawin ko. Dito sa banquet, i-aanunsyo kong hiwalayan namin ni Zhang Jing. Shen, bigyan mo muna ako ng kaunting oras. Hahayaan mo muna akong kausapin si Zhang Jing para hindi siya magulo dito sa banquet. Sige. Mahal? Mahal? Nandito ka pala? Sabi ng mama ko pero hindi ako naniwala. Bakit ka nandito sa investment banquet? Mahal, ito ay isang sorpresa ko para sa'yo. Sorpresa? Mahal, ang mga investor ngayon, pinaghirapan kukunin sila. Ang investment banquet na ito ay para patunayan ang aming partnership. Ito ay regalo ko sa'yo. Totoo ba talagang lahat ng sinabi mo? Mahal, lahat na nandito ngayon ay mga malalaking investor. Manood ka muna sa gilid. Huwag mong guluhin ang mga investor. Ayos lang. Mahal, ang galing mo talaga. Napakaswerte ko na nakasama kita. Mahal, lahat ng ginagawa ko para sa ating kinabukasan. Sige mahal, magtrabaho ka na muna. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang mga investors. Dito lang ako. Maayos ako mag-aantay sa'yo. Sige. Paano napunta dito si Zhang Jing? Halos masira magandang plano ko. Kumusta? Naayos mo na ba ang lahat? Magsisimula ng investment conference. Kailangan na nating pumunta sa entablado. Sige. Tara. Si Mr. Zhang talaga isang batang talento. Kung makakasama ni Zutong si Zhang Cheng, siguradong magiging maginawang buhay nila. Hindi mo dapat pa sasabihin yan. Si Zutong ay asawa pa rin ni Mr. Zhang ng Zhang Group. Kung marinig ng asawa niya, baka magulo ang lahat. Hindi ba't sinabi ni Tongtong ng investment conference na ito ay sorpresa niya para sa akin? Kanina sinabi ninyo na hindi dapat makita ng asawa ni Zutong itong eksena na to. Ano bang ibig sabihin ninyo? Ibig sabihin? Bakit? Sino ba dito sa mundo ang tatanggapin na siya niloko ng asawa niya? Ano bang ibig sabihin ninyo? Biro lang naman yun. Bakit ba napakaseryoso mo? Oo nga eh. Mga kasama, malagod ko kayong tinatanggap sa investment conference ng Jiang Group. Ang katabi ko ngayon ay ang bagong partner ng Jiang Group. Si Zutong. Palagpakan natin. Ngayong araw na ito, sa pagdala ko sa investment conference ng Jiang, ang pinakadapat kong pasalamatan ay ang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Ang aking partner, ang presidente ng Jiang Group, si Jiang Shen. Zutong, anong ibig mo sabihin sa mga pinagsasabi mo? Bakit siya ang pinakamahalagang lalaki sa buhay mo? Zhang Zheng, hindi ba napag-usapan na natin na maghiwalay tayo ng maayos? Bakit mo pa rin sinisira ang investment conference ko? Dahil lang ba mas magaling ako sa'yo? Gagawin mo bang mo sa akin ang lahat ng to? Ikaw, Akala ko kung sino ka? Ikaw palang walang kwentang asawa ni Zutong? Walang kwenta at walang kakayahan? Kaya nagkakala sa investment conference para lang manggulo? Sino mo sa mundo ang maging ganito ka walang kwentang lalaki? tumahimik ka! Walang kakayahan? Tapos takot pa mapagsabihan? Zhang Zheng, alam kong ayaw mo ng diborsyo, pero huwag kang matalala.
Kapag pumayag ka lang, babayaran kita ng tama. Akala ko ba bakit ka pa nagsisilip dito sa investment conference ng Jiang Group? Ito pala ay para sa diborsyo mong bayad. Zhang Zheng, mag-asawa tayo noon. Sa mga taong na yun, pinahirapan ako ng mama mo. Pinahirapan ako sa bahay ninyo. Pero ayoko ng gulo. Kaya, maging maayos ang hiwalayan natin. Tungkol sa mama ko, ako nang bahala sa'yo. Pinagsabihan ko na siya na hindi ka na niya sasaktan. Tongtong, hindi totoo ang lahat ng to. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi ako papayag na magdiborsyo tayo. Diborsyo? Hindi pwede. Sa pamilya Zhang, ang tanging paraan ay ang pagpapalayas ng asawa. Sumingyon, ano bang ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko dito? Nandito ako para ipakita ang totoong anyo mo. Mapanlila at malupit. Ito. Dutong, paano mo nagawang lukohin ako? Hindi ko ginawa yan. Photoshop yan. Hindi ako nangaliwa. May ebidensya pero tinatanggihan mo pa rin. May ebidensya pero tinatanggihan mo pa rin. Ako si Zhang Shen. Normal na kami mag-partners. Ikaw, ang nagplano ng paglilingon sa akin? Para sira reputasyon ko? Mata ng bruha? Bakit kaya ito ba kalupit? Kung ayaw mong malaman ng iba, wala kang magagawa kundi gawin ito. Ako lang naggalantad ng mga ginagawa mo. Kung ikukumpara sa mga bagay na ginagawa mo sa likod ng mga tao, mas babait pa ako. Suming yun, sino bang hindi nagkakakilala siya sa Jiang Cheng? Isa kang malupit na mother-in-law bilang presidente ng Zhang Group. Ginagamit mong mga murang papamaraan para manira sa akin. Gusto mong sirain ang kooperasyon ko sa Jiang Group? Ano bang motibo mo? Zutong, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Talagang hindi ka matuto hanggat hindi ka nasusuntok. Zhang Zheng, ang mamo ay isang baliw na babae. Gusto mo bang gawin niya ito sa akin? Pinakasalan kita. Sa bahay mo naghirap ako ng sobra. Ngayon, gusto ko lang ng kalayaan. Hindi ba maaari mo bang bigyan ako nito? Sabi mo, mahal mo ako. Ang pagmamahal mo ba ay kulokos? Hindi, Tongtong, mahal kita. Handa akong gawin ng lahat para sa'yo. Kaya hayaan mo akong malaya. Tongtong, talaga bang ganito mo ako kinamumuhian? Oo. Sige. Kung ganun, ako. Zhang Zheng! Sa ilang magagandang salita ni Zutong, paano mo kita pumalingin? Si Tongtong eh. Ako si Suming yun. Paano kung napalaki at nilagani sa duo at walang kwentang anak? Pati si Zutong, gusto na magdiborsyo sa'yo. Pinapayagan mo pa rin siya? Zhang Zheng, karapat dapat ka talagang badayin ni Zutong at mawala ng lahat. Huwag mo kong pagsabihan ng ganyan. Nasa ganito akong kalagayan dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo na malupit mong pinarusaan si Tongtong, hindi sana kami maghihiwalay. Nawasak ang pamilya ko at ikaw sanhi nito. Ano po man ang sabihin ko, hindi mo naman ako paniwalaan. Tingnan mo na lang ito. Hayop ka. Pumunta ka pa dito. Bakit ka nandito? Peste kang babae ka. Gusto mo ko ipakulong? Puta ka! Tanga ka! Ikaw ang tanga! Habang ang asawa mo ay nagloloko sa labas, wala kang pakialam. Pag-uwi mo, sinisigawan mo pa ang mama mo. Nakakainis kang anak! Anong sabi mo? Ang sabi ko, yung asawa mong si Zutong, habang nasa abroad ka, niloloko ka lang. Nabuntis ko siya nang hindi inaasahan. Lumuhod at nakiusap siya sa mama mo. Pero sa huli, ang babae na yan ang nagpapaikot sa'yo. Hindi ka tunay na lalaki. Tumahimik ka nga! Tumahimik ka nga! Zhang Zheng, si Zutong ay isang malupit at mapanlinlang na babae. Ginamit ka niya para makinabang sa pamilya Zhang. Dahil pinigilan ko siya, pinapulong niya ako na walang awa. Ngayon, nakipagsama siya sa mas makapangyarihan at mas mayaman. At handa na siyang magdiborsyo sa'yo. Ikaw lang ang tangang naniniwala sa kanya. Ano man ang sabihin niya, paniniwalaan mo. Hindi mo ba alam ngayon? Ibinenta niya na lahat ng bahay at mga stocks mo! Hindi ako naniniwala! Zutong, lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan, hindi ba? Gusto mo lang makipagdiborsyo sa akin dahil malupit ang nanay ko. Kaya gusto mo na umalis sa Zhang. Masamang babae. Ikaw ay isang masamang babae! Anong ginawa kong mali? Bakit mo ako niloko at pinahiya? Bitawan mo ako! Itatanong ko sa'yo! Sino ba talagang ama ng bata? Kung alam mo na, hindi ko na kailangan pang itago sa'yo. Yung bata, talagang hindi sa'yo. Ikaw? Dahil magdi-divorce na rin tayo, ano
Ano bang magagawa mo sa akin? Walang hiya ka, babae ka. Lumayas ka sa pamilya Zhang. Lumayas ka! Akala mo ba, kailangan ko pa magpakasipag sa pamilya Zhang ngayon? Tingnan mo. Ngayon ay ang investment conference ng Jiang Group. At ako, partner ako ng Jiang Group. Samantalang ikaw, hindi ka karapat-dapat kahit magpunan sa sapatos ko. Zutong, bakit ngayon ko lang napagtanto na isa kang walang puso at walang utang na loob na babae? Ano man ang sabihin mo, hindi nito mababago ang katotohanan na maghihiwalay na tayo. Sige, matagal na tayo magkasama. Yung bahay, pera at mga stocks na ibinigay ko sa'yo lahat. Kung gusto mo magdiborsyo, sige nga. Ibalik mo ang lahat ng yun. Yung mga ari-arian mo, kusang loob mo ibinigay sa akin yun. Ang mga gamit mo, ano pa bang meron ka ngayon? Anong ibig mong sabihin? Siyempre, ibig sabihin nito ay makaalis ka na tuloy sa tabi ko. Sawa na ko sa iyong pamilya Zhang. Simula nung mag-asawa tayo, laging may reserba ang mama mo sa akin. Hindi ko pa nakikita isang lalaki na kasing inutil mo. Mag-isip ka nga, simula nung magpakasal tayo. Lagi kitang minamahal, inalagaan, at lahat ng gusto mo, pinilit kong mabigay sa'yo. Pero sa huli, sinabi mo na ako'y mahina at walang kwenta. Tutong, wala ka bang puso? Anong silbi ng pagmamalasakit? Mama mo ang may hawak ng kapangyarihan sa grupo. Hindi siya nagpapahintulot na mawala yon. Ilang taon na akong kasama mo. Hindi pa ako pinapayagang matrabaho sa kumpanya nyo. Zhang Jing, bawat araw na kasama kita, parang tinatrato ako ng sakit. Gusto kong wasakin ang buong Jiang Group. Dudurogin ko kayo sa ilalim ng aking mga paa. Gusto kong mapahiyang buong pamilya Zhang at mawasa sa aking harapan. Ang pinaka-iinisan kong nagawa ay ang pumasok sa pintuan ng pamilya Zhang. Bakit ka ganyan? Ano pa man ang mangyari, nakuha ko ng gusto ko. Zhang Jie, ikaw at ang mama mo, umalis kayo agad sa harap ko. Tutong, ikaw! Dahil mag-asawa tayo, maaari pa ako magbigay sa'yo ng respeto. Pero kung magpapatuloy ka pa, huwag mong sisid kung walang awa ako. Paano mo nga ba gagawin ang walang awa? Nakipag-alyansa na ako sa Jiang Group. Nakipagsundo na kami. Si Jiang Shen, binili na lahat ng mga bahagi ko sa Jiang Group. Kung gusto ko, agad akong magiging isang shareholder ng Jiang Group. Pagdating ng panahon, bibili pa ko ng maraming mga shares mula sa ibang shareholders. So Mingyan, sa palagay mo, hanggang kailan ka magtataangat? Talaga ba? Tingnan natin. Anong kinalaman ng mga shares ni Jiang Shen sa'yo at paano nawala? Sabi ni Shen, lahat ng pag-aari niya ay akin na. Diba? Shen? Bakit? Zutong, maliban sa panlingin lang, ano pa bang kaya mong gawin? Akala mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay katulad ng anak ko na pwedeng basa-basa mong paglaruan? Anong ibig mong sabihin? Tita Su, lahat ng ipinagawa mo sa akin ay natapos ko na. Ang mga shares at mga ari-arian ni Zutong ay nalipat na sa akin. Sa mga susunod na araw, ibabalik ko na sa inyo. Ano sinabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Ginamit mo ang shares at ari-arian bilang collateral sa pondo. Ngayon ay akin ang mga bagay na ito. Gagawin ko ang gusto ko sa mga ito. At ang mga ito ay pag-aari talaga ng pamilya Zhang. Ibabalik ko na ito sa orihinal na may-ari. Jiang Shen, nilaloko mo ako! Ibinalik ko lang ang ginawa mo kay Zhang Jing. Zutong, ito ang kabayaran mo. So Mingyan, nagkakainis kang matandang babae. Inaatake mo ko ng palihim. Kung wala kang masamang intensyon, paano ka masasakal? Zutong, ginamit mo si Zhang Jie sa paglilinlang para agawan ng pamilya Zhang. Kaya siguradong darating ang araw na mauubos ang lahat ng plano mo. Mawawala ang lahat. Hindi, may hawak ko na siya sa Jiang Group na nag-i-invest sa company. Hanggat hindi bumabagsak ang kumpanyang ito, malagar pa rin ako sa Jiang Group. So Mingyan, huwag mo akalain na magtatagumpay ka. Zutong, hindi mo siguro talaga iniisip na papayag kung bigyan ka ni Jiang Cheng ng isang kumpanyang kikita. Isa itong shell company. Lahat ng investment mo ay pawang lugi lang. Imposible! Zutong, pinapalis ko si Jiang Shen na kunin ang mga bagay na sa'yo. Mga bagay na talaga na mapag-aari ng pamilya Zhang. Dahil dati kang manugang ng Zhang, hindi ko na ipagpatuloy ang paniningil sa'yo. Umalis ka na. Simula ngayon, huwag ka nang lalabas sa harap namin ni Zhang Jing. Tandaan mo ito. Kung sakaling maglakas loob ka pa ng gumagawa ng gulo sa tabi ni Zhang Jing, hindi kita palalampasin. Suming yun, ikaw na matandang mapanira. Hindi kita palalampasin! Nawalan ka na ng lahat. At kung magpatuloy ka pang gumawa ng masama,
mas lalalang parusa mo. Mas malupit kesa ngayon ang iyong harapin. Mapanirang babae, sana mapahamak ka. Kahit mamatay ka, hindi ka magkakapagpahinga ng mahimbing. Kung magkakaroon man ng susunod na buhay, sigurado akong babantayan ko ng mabuti ang pamilya natin. At hahayaang lumayo ka kay Zutong. Itong mapanirang babae. Hindi ka talaga mabuti. Masigit sa pagbagsak ng pamilya Zhang dahil sa'yo. Masigit sa pag-aaksaya ng kaharian na itinayo ni Zhang Zheng at kanyang ama. Kahit mamatay na ako, hahayaan kong makita ni Zhang Zheng ang totoong mukha mo. Pumunta ka na sa impyerno. Walang hiya ka! Tama na! Zutong, sobra akong nagtiwala sa'yo. Pinalaganap mo na sinabing pinilit ka ng mama ko na magpakahirap para mabigyan ng magandang buhay sa pamilya Zhang. Iniayos ko pa na makapasok ka sa kumpanya ng grupo pero natakot akong may manakit sa'yo sa kumpanya. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Lumayas ka. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita pa. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng kapayapaan. Kayo ng ina mo, walang puso at walang awa. Ang tapang pa kayong paalisin ako sa pamilya Zhang. Hanggang ngayon sinisisi mo pa rin sa iba? Talagang bulag ako noon. Naniwala ako sa mga salita mo. Zhang Zheng, ano mang karapatan mong sisihin ako? Sisihin mo lang sarili mo na walang kakayahan, madaling maimpluwensyahan. Sa buong buhay mo ay umaasa ka lang sa babae. Kahit hindi ako, may iba pa rin babaeng magluloko sa'yo. Ano bang nagawa ko? Gusto ko lang naman mas magandang buhay. Zhang Zheng, pinalayas mo ko sa pamilya Zhang. Ano bang silbi nito? Nasaktan mo na si Soming yun. Gusto mo bang maging pana sa pamilya Zhang? Mga walang iyaw! Ma, Huwag mo akong tawaging ina. Wala akong anak na katulad mo. anong sinabi mo? Simula nang putulin mo relasyon mo sa akin dahil kay Zutong. Wala na akong anak na tulad mo. Ako, si Suming yun. Wala na akong anak na ganoon. Ma, nagkamali ako. Ngayong araw na ito, nakita ko ng malinaw ang tunay na mukha ni Zutong. Ang masamang babae na yon. Hindi na ako muling maluloko ng ganyan. Ma, hindi mo naman talaga puputulin ang relasyon sa akin, hindi ba? Zhang Zheng, pinagsikapan ko ng husto na ibunyag ang lahat ng ginawa ni Zutong sa simula. Tunay ng ginawa ko ito para protektahan ka bilang isang ina. Sa palagay ko, ay nagawa ko ng lahat ng dapat kong gawin. Ngunit bilang anak ko, sa 3 salita lang ni Zutong, nagpapaloko ka na at nawala na iyong pagpapasya sa tama at mali. Kung ganoon, wala na akong magagawa para sa'yo. Hanggang ngayon, ginagawa ko lang ito para mapanatili ang mga ari-arian na iniwan ng papa mo. Tungkol naman sa'yo, dahil puto ng relasyon natin. Simula ngayon, kung buhay ka man o patay, wala na itong kinalaman sa atin. Ma, nagkamali ako. Ingatan mo sarili mo. Ma, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ah. Zhang Zheng, sahod na ngayon. Pagkatapos ng trabaho, tara, inom tayo. Hindi ako sasama. Karawan ngayon ng mama ko. Itatabi ko ang sweldo ko para sa kanyang karawan. Sa ibang araw na lang tayo. Ma, maligayang karawan. Itong regalo ko, ginamit ko ang sweldo ko para bumili ng regalo para sa'yo. Hindi mo na kailangan gawin na yun. Ma, alam kong ayaw mo kong patawarin. Dati sobra kong bastos. Buong puso ka nagmamalasakit para sa akin. Pero mali ang pagkakilala ko sa mga tao. Sobrang tigas talaga ng ulo ko. Gagamitin kong sariling pagsisikap para kumita at masuklian ka. Bagamat hindi pa malaki ang kinikita ko ngayon, pero sa hinaharap, siguradong kaya kong umasenso sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Magiging mabuting anak ako sa'yo.
Anak, Ma,